Boss, pahiram ng kawali mo. Bibigyan kita ng 2 piso. Magsasara na ako. 10 minuto. O sige, bilisan mo. Para kang tunay na chef humawak ng kutsilyo. Tatlumpung taon na akong nagluluto. Wala pa akong nakitang ganyang kagaling. Ang husay. Isa lang akong tagapagluto. 20 taon nang hindi nakahawak ng kalan. Mabuti na lang. Hindi pa kinalawang ang mga kamay ko. Mr. Gyu, 3 araw na po kayong hindi kumakain. Yung sa Michelin restaurant po. Naghanda na naman sila ng bagong menu. Nakakasuka lang amuyin. Pero sabi po ng doktor, kung magpapatuloy po ang ganyan sa sikmura ninyo, tumahimik ka. Anong amoy yon? Yun po ay usok lang mula sa mga nagtitinda sa kanto. Impossible. Yung bluefin tuna na in-air freight pa noong 1 linggo. Sinulyapan niya lang na suka na siya. Pero ngayon nakatitig siya sa isang plato. Nang sinangag na binili lang sa kanto. At napapalunok pa. Mr. Gyu, ang mga pagkain sa tabi-tabi ay tigil. Itong sinangag, magkano? Hindi ito binebenta. Iisa lang to. Kakainin ko. Gawan mo pa ako ng isa. 10,000. Kung may sakit ka magpatingin ka sa doktor. Huwag kang mag-iskandalo dito. 20,000. Tingnan mo nga yung itsura mo. Malala na yata yung sakit mo sa tiyan. Kailan ka pa huling kumain ng maayos? 3 araw. Umupo siya. Sa isang food stall sa gilid ng daan. Umupo sa isang plastic na upuan. Disinfected ba tong upuan na to? Mister, magsasara na ako. Kahit na para kang patay gutom. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo ng ganyan. Huwag mo nang bayaran. Siguro matagal na akong hindi nakakapagbakasyon. Naghahalusinate na yata ako. Hindi siya kumakain. Dinudugtungan niya ang buhay niya. Naku, kinakayod na niya yung plato. Anong pangalan mo? Nagkataon lang tayong nagkita. Hindi mo na kailangang malaman. Bukas, sa lugar na ito. Hindi ako namamalimos. Kung mayroon kang sobrang pera, mas mabuting maghanap ka na lang ng magaling na doktor para sa sarili mo. Assistant yan. Po, imbestigahan mo siya. Masusunod po. At isa pa, bilhin mo ang buong kalye na ito. President Gyu, komplikado ang pagmamay-ari sa kalyeng ito. May mga negosyo at mga tirahan. Ang gusto ko lang ay itong stall. Dapat nandito pa rin to bukas. Talagang kakaibang tao. Pero yung paraan niya ng pagkain, para siyang isang batang nagutom buong buhay niya. Nasaan na siya? Inaalam pa po. Ang alam lang po natin, ay matagal na siyang nakatira sa bahay ng anak niyang babae sa West City. Kakalis lang niya ngayon. Wala siyang ari-arian. Mga kakilala, ang tinatanong ko na saan siya ngayon. Isang babae. Hila-hila ang maleta. Naglalakad sa kalye sa kalagitnaan ng gabi. Tapos yan ang sinasabi mo sakin. Gyu. Ang ibig kong sabihin, wala siyang mapupuntahan ngayon. Kung lalapitan natin siya ng direkta, baka matakot pa siya. Kahit yung black card niyo nga tinanggihan niya. Siya ang gamitin mo. Yung may-ari ng stall. May tiwala siya doon. Ikaw na. Pahabulin mo siya. Bigyan mo ng palusot. Ipaupa sa kanya ang bahay. Renta. Magkano ang renta? Kung magkano lang ang pera niya sa bulsa. Yun na ang presyo. Siguro mga ilang daan lang ang cash na dala niya. E di ilang daan lang ngayon. Sige na. ₱321.50. Kung manunuluyan sa pinakamurang hotel, hindi rin siya tatagal ng 1 linggo. Kailangan niyang makahanap agad ng trabaho. Ate, teka lang. Boss, bakit?
Ek, yung galing mo sa pagluto. 30 taon na ako sa pwesto ko. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang sinangag. Sa galing mong yan, hindi ka dapat naghihila ng maleta at natutulog lang sa kalsada. Oh, tapos, may malayong kamag-anak kasi ako, na may bakante siyang kwarto. Hindi maganda ang pwesto kaya laging walang umuupa. Kung hindi ka naman pihikan, isasama kitang tingnan. Magkano? 3. 300 sa isang buwan. 300. Basement ba yan? Hindi. Isang maayos na 2-bedroom at isang sala. Kaya lang, may medyo espesyal na sitwasyon lang. Tingnan mo na lang muna. Ito pala yung sinasabi mo, na bahay na walang umuupa. Ito nga. Sa ganda ng pwesto at ayos nito, hindi bababa sa 2,000 ang upa dito kada buwan. Tapos sasabihin mo sa akin 300 lang. Boss, ano ba talagang pakay mo? Ek, sa totoo lang po, itong bahay na ito, ay may kababalaghan. May kababalaghan, sabi nung dating umuupa dito. Tuwing hating gabi daw ay may naririnig silang parang naghihiwa ng gulay sa kusina. Mayroon ding iba na nagigising dahil sa mabangong amoy. Pero pagtingin nila ay wala naman. Ilang umuupa na rin ang napatakbo dahil sa takot. Kaya wala nang magawa ang may-ari. Kaya ganyan na lang ang presyo. Bago ang kalan. 2 pa ang burner. Malakas ang apoy. Sapat din ang espasyo para makapagluto. Sa buong buhay ko, anong hirap na ba ang hindi ko pa napagdaanan? Sa multo pa ba ako na nagluluto lang matatakot? Dito na ako. CJ, sige po mag-ayos na muna kayo. Ako, kukunin ko lang po yung reserbang susi para sa inyo. Nakatira na. Tumuloy na siya. Umiilaw na ang ilaw sa 2 palapag. Sabi ni Lao Chen, muntik na siyang hindi maniwala. Masyado daw kasing maganda ang bahay. Sabi ko nga masyadong malaki. Nag-iisa lang siya. Bakit hindi ka na lang magbigay ng 2-bedroom? Para maghinala siya. And, ito na po ang pinakamaliit na unit na malinis ang titulo sa pangalan ninyo. At maayos ang seguridad. Di sana umupa ka na lang pansamantala sa labas. Hindi ako mapapanatag sa mga pansamantalang inuupahan. Ang property management ng building na to ay mga tao natin. May 24-hour security. Ako. Sige na. Paano siya naniwala? Nag-improvise si Lao Chen. Sinabi niyang haunted house daw to. Feng Shui at kung ano-ano pa. Ginawa niyang haunted house ang bahay ko. Mabilis lang siyang nag-isip sa sitwasyon. Isa lang siyang stall owner. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Sir, ayos na. Nakatira na si ate, ito yung upa. Ito yung upa. 300. Kinuha niya mula sa bulsa niya. 2 beses niyang binilang isa-isa. Takot na takot siyang magkamali ng bilang. Isang taong may bilyon-bilyong yaman. Para sa isang babae, na nagbayad ng upa na 300, ay nasasaktan. Yung pera, hindi pwedeng isauli. Pag isinauli mabubuking tayo. Anong laman ng ref? Ayon po sa utos ninyo. Naghanda na ng bigas, harina at mantika. At ilang gulay at itlog. Kulang pa. Ang ibig niyong sabihin, bukas ng umaga, sabihan ang supplier, na ihatid ang mga pinakasariwang sangkap doon. Ilagay sa may pinto. Huwag mag-iwan ng kahit anong marka. Anong standard? Isa siyang artist. Ano pa sa tingin mo ang standard na gagamitin? Malinaw. Yung standard para sa state banquet. 50 taong gulang. Nagkaroon ng isang kalan. Isang kwarto. Sapat na. Simula sa araw na ito. Siling siulan. Ay mabubuhay na lang para sa sarili niya. Lagot. Hindi pala nawala ng ganang kumain tong matanda. Nalason pala siya. Lin Siulan ang pangalan. Ikaw. Umaga. Anong ginagawa mo rito? Diyan lang ako sa kabila nakatira. Kagabi naka-Amerikana ka pa. 10,000 piso para sa sinangag. Tapos ganyan ang suot mo ngayon. Sinusubukan mo lang ba ang ganitong buhay? Kagabi may sinamahan lang akong boss. Hiram lang ang damit. Pang-porma lang. Isa lang naman akong retiradong matanda. Pati pagkain ko problema pa. Isang taong namomroblema sa pagkain. Mag-aalok ng 10,000. Gutom na kasi ako. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Ang totoo sa bulsa ko, wala man lang akong 100 piso. Gusto lang kitang utuin para makahingi ng isang platong pagkain. 3 araw ng gutom. Wala ka bang pera o may sakit ka? Masama ang sikmura ko. Kahit anong kainin ko, parang umunguya ako ng kandila. Naamoy ko pa lang, nasusuka na ako. Pero yung sinangag mo kagabi, sa loob ng 3 taon, iyon ang unang beses na nakatikim ako ulit kung ano ang lasa ng pagkain. 3 taon. Kagabi, pagdaan ko sa eskinita na yon.
Unang beses kong naramdaman na gutom ako. Alam mo ba, kung ano ang pakiramdam ng 3 taong hindi nakakain ng maayos? Kung ano ang pakiramdam noon? Para kang buhay na patay. Eh di dapat pumunta ka sa ospital. Kung may silbi lang ang ospital, hindi sana ako aabot sa ganito. Yung kanin kagabi, mas mabisa pa sa kahit anong gamot. Saan ka pupunta? Mamamalengke. Sasama ako sa'yo. Bakit ka sumusunod sakin? Tutulungan kitang magbuhat. Kung sakali mang, magluto ka ulit, baka naman pwedeng. Isama mo na ako. Hindi ako papalibre. Ako na ang bahala sa pamalengke. Ako na sa mga mabibigat na gawain. Ikaw. Malakas ako. Bilyonaryo ang amo ko. Pero nakasuot ng peking polo shirt para habulin ang isang alien na namamalengke. Siguro noong nakaraang buhay ko, ginunaw ko ang buong galaksi. Gusto kong kumain. Gutom na ako. Nasaan si Lola? Wang Jiangwo. Kahit magprito ng itlog hindi mo magawa ng maayos. Paano naman ako matututong magluto? Dati kahit matumba ang bote ng mantika, hindi ko kailangang pulutin. Laging si Mama. Huwag mo siyang banggitin. Ano nang amoy yun? Sunog. Ting-ting. Nasaan ang mama mo? Hindi ko pa siya nakikita buong umaga. Nagtampo siya kagabi kaya umalis. Umalis saan siya nagpunta? Saan pa ba siya pupunta? Nasa akin lang naman ang kakarampot niyang pensyon. Gaano naman siya tatagal? Magpapagala-gala lang yan sa labas. Kapag nawala na ang galit niyan, babalik din yan. Gusto ko ng luto ni Lola. Ayoko ng laso na luto ni Papa. Tatawagan ko siya para bumalik. Tama na yang pagtatampo niya, dapat umuwi na siya. Ma, nasaan ka na? Hindi ka pa ba tapos magtampo? Walang gumagawa ng almusal ni Lele. Buong umaga na siyang umiiyak. Bilisan mo nang umuwi. Hindi na ako babalik. Ting-ting. Sinabi ko na sa'yo. Sige na, sige na. Hindi na kita sisisihin sa nangyari kagabi. Huwag ka nang magtampo. Bilisan mo, bumalik ka na't magluto. Nagugutom na si Lele. Nagugutom si Lele. Hindi ka ba marunong magluto? Marunong ba akong magluto? Ganyan ka ba bilang ina? Basta mo na lang kami pababayaan. Pagod na pagod ako sa katatrabaho araw-araw. Makatarungan ba yan sa akin? Ikaw na mag-isa dyan sa labas. Anong magagawa mo? May pera ka bang pambuhay sa sarili mo? Huwag ka nang magmatapang. Magtaksi ka na pabalik bilis. Narinig mo ba? Anong ginagawa mo? Anong karapatan mong babaan ako ng telepono? Huwag kang makinig sa hindi mo dapat marinig. 3 araw na hindi pagkain, masisira ang sikmura mo. Ang pakikinig sa ganyang salita, nakakasira ng puso. Anak ko yon. Leslie, porket anak mo, ganyan na lang kung kausapin ka. Ginagawa ka lang niyang katulong. Yung unang tawag niya, hindi para itanong kung ligtas ka ba, kundi para utusan kang umuwi at magluto. Anak ba ang tawag dyan? Dahil nagsisimula na tayong muli. Huwag ka nang lumingon pa. Tara na, mamalengke na tayo. 50 taon na. Ngayon lang may nagsabi sa akin. Huwag lumingon. Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay abala sa kasalukuyan. Ang lakas ng loob niyang babaan ako ng telepono. Mahal, kailan darating si Mama? Sumusobra na talaga. Link si Ulan. Gusto na yata niyang mamatay sa labas. Itong isang basket, 88. Ganyan talaga ang presyo niyan. Ang nanay mo, pagod na pagod sa bahay. Pero hindi niya kayang gumawa ng ganitong klaseng pagkain. Ma, kung gusto niyo po, kumain pa kayo. Ting-ting. Halos 600 na to. Ang punto kasi, mamayang gabi, darating ang tiyo mo at ang pamilya niya galing probinsya. Mga 7 hanggang 8 tao. Kung sa labas tayo kakain. Ang isang mesa ay abutin ng 3 hanggang 5,000. Darating ang tiyo mo. Hindi tayo pwedeng magtipid sa kanila. Dapat sa pinakamagandang restaurant tayo. Para may maipagmalaki naman ang tatay mo sa probinsya. Nay, pinakamagandang restaurant. Pwede namang, pabalikin na lang natin si Titak si Ulan para magluto. Yung luto niya, hindi nalalayo sa luto ng 5-star hotel. Paborito rin ni na Tito. At mas makakatipid pa tayo. Ako pa ang magmamakaawa sa kanya. Padabog siyang umalis kahapon. Wala na ba akong kahihiyan? Hindi naman sa nagmamakaawa. Bigyan mo lang siya ng dahilan para bumalik. Gaano ba siya makakatagal mag-isa sa labas? Tawagan mo lang. Kausapin mo ng malambing. Siguradong bibigay din iyon. Tama si Jiangwo. Yung ugali nun, nadadaan sa pakiusap hindi sa pilitan. Konting tampo lang yan, lilipas din. Tatawagan mo lang yan, babalik din. Hindi ba palagi namang ganyan? Haha.
Sige na nga, dahil kayong dalawa na, ang nagmamakaawa sakin. Pagbibigyan ko na siya. Itong liempo, 3 ang layer. Sakto lang ang taba at laman. Tamang-tama to para gawing hongba. Lumulusaw sa bibig. Kahit hindi ka marunong magluto, alam mo kung paano pumili. Magaling kang pumili ah. Nay, namamalengke ka. O sige na, kalimutan na natin yung nangyari kagabi. Darating sina Jiangwo at Dafu galing probinsya mamayang gabi. Mga 7 hanggang 8 tao tayo. Bilisan mong umuwi para makapagluto. Naisip ko na ang menu. Hongba at sweet and sour fish. At pati na rin yung specialty mong badha jumps over the wall. Sinabi ko na, hindi na ako babalik. Ma, pwede ba, tama na. Darating sila tito mamayang gabi. Ang mahal kaya kumain sa labas. Umuwi ka na para magluto. Ano bang mahirap doon? Bossing. Itong first class na black pork, tingnan nyo. Bagay na bagay sa galing yung magluto. Panalo to. Ako na ang magbabayad. Ma, sino yung matandang lalaki sa tabi mo? Tinatawag ka pa niyang bossing. Di ba nasa akin lahat ng pera mo? Saan ka kumuha ng pambili ng black pork? Pera ko ang ginagastos ko. Wala kang pakialam. Yung pagkain para sa tito mo. Ikaw na ang bahala. Anak mo. Gusto niya akong pauwiin. Para maging libreng kusinera ng pamilya niya. Kung ganon, itong karne. Sa atin na lang. Tara, bili pa tayo ng isda. Birthday ko ngayon. Sa loob ng 50 taon. Ito ang unang beses na ipagluluto ko ang sarili ko ng masarap. Hihi. O ano na? Pumayag na bang umuwi yung matandang matigas ang ulo? Ayos na. Si mama, matapang lang magsalita pero malambot ang puso. Nung nalaman niyang darating si tito, namalengke agad siya. Nakabili na nga ng black pork. May kasama pa siyang tagabuhat. Para sa mga pinamili niya. Sabi niya maghahanda raw siya ng espesyal na putahe mamayang gabi. Talaga, ayos pala. Ang galing magluto ni mama. Siguradong maipagmamalaki mo. Haha, sabi ko na nga ba, yung pension niya. Hawak mo sa palad, hindi na iyon makakatakas. Haha, isang matandang babae. Kapag wala tayo, kahit mainit na hangin, hindi niya maiinom. Hahaha. Sige na ma. Wag na po kayong mag-alala. Mamaya, papalutuin ko siya ng mas maraming ulam. Pumunta ka rin dito para kumain. Ayan na. Alam ko namang hindi niya ako matitiis. Naghanap pa ng lalaking aarte-arte. Hindi ba't gusto niya lang taasan ang presyo niya? Mamayang gabi, uuwi yon para magluto. At tapos na ang usapang ito. Tikman mo itong adobo. CJ. Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang aagaw sa'yo. 3 taon na. 3 taon na akong hindi nakakakain ng ganito kasarap na pagkain. Sa paraan ng pagkain mo, mukhang gutom na gutom ka nga. Sabi ng doktor, anorexia daw. Ano mang kainin ko ay parang umunguya ng buhangin. Naaamoy ko pa lang ang usok, nasusuka na ako. Ikaw ang gamot ko. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Ayoko nang maging kasambahay pa. Pinagsilbihan ko sila sa halos kalahati ng buhay ko. Tama na. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong magbukas ng maliit na karinderya. Maglalagay lang ako ng ilang mesa. Ako lang mag-isa ang magluluto. Dati sa kusina ako ng state banquet. Ano bang putahe ang hindi ko pa naluto? Imposibleng hindi ko kayang buhayin ang sarili ko sa galing kong ito. Magandang ideya iyan. Sa galing mong iyan, hindi ka lang magbubukas ng kainan. Para kang magtatayo ng eskwelahan. Wala silang kalaban-laban sa iyo. Hanggang pangarap lang. Kulang ang puhunan. Bago pumanaw ang asawa ko, iniwan niya sa akin ang huling 1,000 piso. Noon kasi lahat ng ipon ko. Ipinambayad ko sa bahay ni Tingting para sa kasal niya. Ito na lang ang natitirang naitago kong pera. Ayaw ko sanang galawin. Pero kailangan ko nang gamitin ngayon. 1,000 piso. Para ipang-upa ng pwesto. Mahirap iyan. Hindi na ako aasa sa sentro ng syudad. Gusto kong pumunta sa labas ng syudad. Maghanap ng isang liblib na bahay. Basta may tubig at kuryente. Makakapagsimula na ako kahit isang kawali lang. Mayroon akong kutsilyo. Okay na kahit anong kalan basta gumagana. Sa galing mong iyan. Kahit sa eskinita ka pa magtayo, aalingasaw ang bango ng luto mo. 1,000. Malayo na ang mararating niyan. Sana nga magkatotoo iyan. Pagkatapos kong kumain, lalabas ako para maghanap-hanap. Susubukan ko ang swerte ko. Huwag kang magmadali. Kumain ka muna. Pupunta lang ako sa banyo. Assistant yan. Sir,
Sa sentro ng syudad, hanapan mo ako ng isang commercial space na nakaharap sa kalsada. May kumpletong gamit sa kusina. Kalan, steamer cabinet, freezer, lahat primera klase. Sige po, magkano po ang upa? Buwanan, 300, Bosque. Prime location sa city center. Mga high-end na gamit sa kusina. 300 lang ang buwanang upa. Saan naman po ako kukuha ng ganyan para sa inyo? Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Kahit bilhin mo, o gumawa ka ng kwento, bago lumubog ang araw bukas. Kailangan niyang makita ang pwesto. Tandaan mo, 1,000 piso lang ang pera niya. 300 ang buwanang upa. Kahit 1 sentimo pa ang idagdag ayaw niya. Bosque. At isa pa, kailangang malinis at maayos ang pwesto. Pero hindi dapat magmukhang masyadong bago. Masyadong bago maghihinala siya. Maghanap ka ng taong magpapaluma nito. Bigyan mo ng itsurang gamit na. Ang ibig ninyong sabihin, kailangan kong humanap ng isang primera klaseng pwesto sa sentro ng syudad. Tapos papalumain ko sa loob ng isang gabi. At papaupahan ko ng 300 kada buwan. Sa wakas naintindihan mo na rin. Kapag hindi mo nagawa, huwag ka na rin kumain. 1,000 piso. Perang panglibing na iniwan ng asawa niya. Ang babaeng ito. Sino ang makakatiis na hayaan siyang magtayo ng sirang kaldero sa labas ng syudad? Sa sentro ng syudad, mga primera klaseng gamit sa kusina. Buwanang upa 300. Gawing luma ang itsura. Bago magbukas. Left turn. Pumunta sa commercial street sa sentro. Maghanap ka ng isang pwesto na 20,000 ang upa kada buwan. At pagkatapos gumawa ka ng paraan. Para magmukhang 300 lang ang halaga nito. Boss yan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ginagawa ko lang ang sa buong karir ko. Ang pinakamahirap na acquisition. 12 taon na ako sa boss ko. Naayos ko para sa kanya ang mga merger na bilyon-bilyon ang halaga. Naipanalo ang mga kaso sa ibang bansa. Ngayon, ang pinakamalaking hamon sa karir ko ay ang isang prime commercial space. Palabasin na sira-sira at 300 lang ang upa. At ipaupa sa isang ale. Hello, real estate agent po ba? Mga commercial space sa sentro na nakaharap sa kalsada. Lahat ng pwesto na may kusina sa likod. Gusto kong makita lahat. Ngayon, agad-agad. Mahal ko, yung huling 1,000 na iniwan mo sa akin. Isusugal ko na. 30 taon nang kasama ko ang set ng kutsilyong to. Panahon na para muli itong masalang sa apoy ng kusina. Ikaw pala ang financer. 50,000 agad ang hinihingi. Para maging front ako. Hindi front. Ikaw ang may-ari. Simula ngayon, nasa pangalan mo na ang pwestong to. Titulo ng ari-arian. Kontrata. Kumpleto ang mga papeles. Ang trabaho mo. Pinapaupahan ang pwesto sa halagang 300 kada buwan. Sa isang ale na apelidong Lin. 300. Dumaan lang ako sa ahente kanina. Yung katabing pwesto na maliit at sira-sira. Ang upa kada buwan ay 12,000. Ang mga gamit sa pwesto mo. Yung set pa lang na iyon. Yung smoke and stove system na imported mula Germany. Sapat na pambili ko ng bagong motor. Akala mo hindi ko mahahalata. Kaya pala tumanggap ka ng 50,000 para manahimik. Tatanggapin ko ang pera. Pero kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung sino ang tinutulungan ko. At kung sino ang niloloko ko. Hay! Nililigawan ng boss ko yung ale. Mahirap makuha yung ale na iyon. Habang buhay siyang hindi umasa sa iba. Ang lahat ng pera niya, 1,000 lang. Pero gusto pa niyang magtayo ng restaurant gamit ang sariling galing. Hindi pwedeng diretsahang magbigay ng pera ang boss ko. Limos yon. Masasaktan ang pride niya. Gets mo na. Parang teleserye ng CEO na naghahabol sa asawa. Middle-aged pure love version. Akin na yung script mo. Walang physical na script. Tandaan mo lang yung role mo at mga keyword. Role. Isang taong pinutulan ng allowance ng pamilya. Baon sa utang sa credit card. Isang rebelding rich kid na kailangan ng pera. Mga keyword. Masama ang feng shui ng pwestong to. Minamalas. Yung 3 na unang umupa dito, nagsara lahat. Kaya ngayon, pinapaupahan na lang kahit palugi. Basta maipasa lang sa kung sino man. Magandang dahilan. Paano kung pumalpak ako sa pag-arte? Sa loob ng 30 minuto, lahat ng online loan na utang mo, at mga credit card bill, kasama ang bago mong address, ipapadala ko lahat sa mga magulang mo. Ang tindi. Deal. Ang mga pwesto sa kaling ito, wala akong kayang rentahan ni isa. Yung 1,000 ko. Kulang pa kahit pang deposito. Ang mga magagandang bagay pinaghihintay. Ang magandang pwesto.
Kailangan ding hanapin ng dahan-dahan. Alo, naghahanap po ba kayo ng pwesto? Sino po sila? Ako po. Si Suksiao-Xiao, ang may-ari ng pwestong ito. Kanina ko pa kayong dalawang paikot-ikot dito. Rerentahan nyo ba o hindi? Mura lang. Magkano? 300. Isang buwan. Ayn, huwag mo naman kaming pagtripan na matatanda na. Sa presyo ng mga upahan sa kalyeng ito, kahit banyo hindi mo marerentahan sa halagang 300. Tita, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Malas po kasi itong pwesto. Pangit ang feng shui. Binili to ng tatay ko para may mapagpraktisan ako. Eh anong nangyari? Nagtayo ako ng milk tea shop. Nalugi. Nagtayo ako ng clothing store. Nagsara. Yung huling umupa, nag-food business. 2 buwan lang pagkatapos magpa-renovate, tumakbo na. Ngayon, pinutulan na ako ng sustento ng pamilya ko. Maxed out na ang mga credit card ko. Dito na lang ako sa kakarampot na upa umaasa para makabawi. Kung ganoon pala kamalas, pinapaupahan mo pa to. Sayang naman kung nakatiwangwang lang. 300. Para man lang makabili ako ng pagkain 2 beses sa isang araw. Gawin nating 3. Kung papayag ka, hulog ka ng langit. Ehem. Itong mga gamit, mukhang hindi luma. Iniwan ng dating umuupa. Bago lahat, hindi man lang nagamit kahit isang araw tapos umalis na. Tita, tingnan nyo itong kalan. 2 ang burner at malakas ang apoy. Siguradong sapat ang lakas. Kung upahan ninyo, lahat ng ito ay libre nyo ng gamitin. Magandang kalan. Malakas ang apoy. Matatag ang patungan ng kawali. Kayang-kaya ang malaking sandok at makakapagluto ng masasarap na putahe. 300 isang buwan. Libre na ang mga gamit. Siguro may isa pang kondisyon, no? Ang galing nyo talaga, tita. Pwedeng mura lang ang upa. Pero may isa akong kondisyon. Pagkabukas mo, kailangan mo akong pakainin ng hapunan araw-araw. Hindi ako pihikan sa pagkain. Kahit ano basta may makain. CJ, akin na ang kontrata. Para malinaw lang sa simula, kapag nalugi itong restaurant ko, hindi ko na ibibigay ang 300 mo. Hihi. Kung ganon, lilinawin ko na rin sa simula. Tita, kapag nalugi ang restaurant nyo, yung mga utang mong pagkain sakin, kailangan ko nang magdala ng palanggana para take out lahat yan. Ha. CJ. Ayos. Espesyal na katulong na may buwan ng sahod na 100,000. Matagumpay na nagplano ng isang 300 pisong pag-upa. Boss, ang after-sale service para sa sinanggag na ito ay talagang palaki ng palaki ang gastos. Patay. Nasa bahay paniliting ang id ko. Hindi makukuha ang business license kung wala ito. Eh di balikan mo. Kagabi lang kami nag-away ng malala. Tapos babalik ako ngayon. Saan ko ilulugar ang mukha ko? Kinukuha mo lang naman ang sarili mong gamit. Karapatan mo iyon. Walang kinalaman iyan sa hiya. Kinukuha mo lang kung ano ang sayo. Hindi ka pupunta doon para magmakaawa. Madali lang para sayo sabihin yan. Paano kung harangan niya ang pinto? Tapos sarkastiko pa at ayaw akong paalisin. Kung ganoon, sasamahan kita. Tatayo lang ako sa may pinto. Na parang isang poste. Sa itsura mong iyan na hukluban. Isang tulak ka lang, tumba ka na. Hindi ko naman kailangang manlaban. Basta makapal ang mukha ko, sapat na. Kung murahin niya ako, magbibingi-bingihan lang ako. Kung itulak niya ako, sasabay lang ako at hihiga sa sahig. Hindi para mang scam. Para lang harangan ang pinto. Sino naman ang kakapalan ng mukha? Nahakbangan ang isang matandang ubanin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Parang ginamitan pa ng asin at tawas. At binuro ng 49 na araw, ano? Mas makapal pa sa pader ng syudad. Tara na. Mas maaga, mas maganda. Yung tindahan mo. Hinihintay pa ang id mo para makapagbukas. Jiangwo. Saan tayo kakain mamayang gabi? O kaya naman, pumunta tayo sa Cantonese restaurant na dati nating pinuntahan. Tito, dito na lang tayo sa bahay kumain. Sinadya kong sabihan si mama, na ihanda ang hapunan. Siksiulan ang magluluto. Aba, mas maganda iyan. Yung badha jumps over the wall na niluto niya dati. Ipinagyabang ko ng kalahating taon sa probinsya. Sabi ko, ang nanay ng asawa ng pamangkin ko ay isang state banquet chef. Walang naniwala sa akin. Tito, hindi po ito pagyayabang. Ang mama ko, doon sa kusina ng state banquet noon. 10 taon talaga siyang nagluto roon. Ang menu para mamayang gabi, ako na ang nag-ayos para sa kanya. Hong Xiao Ru, sweet and sour fish. At dapat may badha jumps over the wall din. Isang state banquet chef mismo ang magluluto.
Kung sa labas ito kakainin, kahit gumastos ka ng 10,000, hindi mo ito matitikman, di ba? 10,000. 10,000. Kahit yung sabaw lang, hindi mo mabibili niyan. Talagang itong si Tingting natin, marunong mag-asikaso ng pamilya. Ang nanay niya ang nagluluto at nag-aalaga ng mga bata sa bahay. Siya lang mag-isa, katumbas na ng 10 pinakamagaling na yaya. Kung ganoon, nagsimula na bang maghanda si Ulan? Syempre naman. Bago ako umalis, pinapamalengke ko na siya. Nakahanda na rin ang pinakamagandang black pig pork belly. Maghintay na lang po kayo sa masarap na handa. CJ, sabihin mo, dagdagan niya ng steamed shrimp with garlic. Nabitin kasi ako roon dati. Sisiw lang yan. Sasabihin ko sa kanya ngayon din. Paumanhin. Ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi makasagot. Hindi pa rin sumasagot. Umalis siya kagabi, hila-hila ang maleta niya. Paano kung? Impossible. Isa siyang 50 anyos na matandang babae. Magkano lang ba ang pera niyan? Saan naman siya pupunta kung wala tayo? Kailan mo ba siya nakitang tunay na nagalit? Nang higit sa isang araw. Baka nasa palengke lang iyon. Hindi niya narinig. Naghahanda ng pagkain si mama. Puro mantika ang kamay niya. Kaya hindi niya mahawakan ang telepono. Huwag po kayong mag-alala. Sagana ang handa mamayang gabi. Nga. Kilala ko iyon. Masakit magsalita pero malambot ang puso. Babalik din iyon ng kusa. Oh CJ, aantayin ko talaga si Ulan. At ang piging na ihahanda niya. Ha ha ha. Ma, nandito na sila tito. Hinahanap nila ang luto mong garlic shrimp. Bilisan mo na. Kalimutan na natin ang nangyari kahapon. Hindi na kita papatulan. Bilisan mo nang umuwi para maghanda ng hapunan. 7 hanggang 8 tao ang naghihintay. Huwag mo naman akong ipahiya. Ha ha ha. Bakit ka tumigil sa paglalakad? 1 taon at kalahati na akong naninirahan dito. Araw-araw na pumapasok at lumalabas. Ngayong nakatayo ako rito. Bigla kong naramdaman na para akong ibang tao. Mabuti naman kung ganoon. Simula sa araw na ito, bahay na talaga ito ng iba. Ang sarili mong bahay, hinihintay na paglutuan mo. Hintayin mo ako sa pinto. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at bababa na ako. Samahan kita sa baba. Paano kung nasa bahay yang manugang mo? Maganda lang tingnan sa labas yon. Pero bulok naman ang kalooban. Akala niya matatakot ako sa kanya. Hindi para sa'yo. Para sa akin. Baka mainip lang ako sa paghihintay. Dito sa labas, may maririnig man lang ako. Heto na naman ang panggulo. Pinapauwi na naman siguro ako niyan. Para magluto, yun na naman. Di huwag mong pakinggan. Sakit lang sa tenga yan. Atlin. Sa wakas, nakita ka rin. Kagabi kasi, nakita kitang mag-isa. Nahila-hila ang maleta mo. Nag-alala tuloy ako. Katatawag lang sa kinang anak mo. Nagtanong siya. Sabi ko, wala ka. Ayaw pa niyang maniwala. Sa 1 taon at kalahati mong pananatili rito. Araw-araw kitang nakikitang namamalengke mag-isa. Nagsusundo ng bata, nag-aayos ng bahay. Wala kang pahinga. Ngayon ka lang may kasamang kaibigan. Sige na, Mang Lee. Aakyat lang ako, may kukunin lang. 5 minuto lang, bababa rin ako agad. Sige po. Walang tao sa 2 palapag. Ang anak mo, kaninang umaga pa. Umalis kasama ang mga bata. Isang araw at isang gabi akong nawala. Pero sa bahay na to, wala man lang gumalaw kahit isang daliri. Kahit magprito ng itlog, hindi pa magawa ng maayos. 1 taon at kalahati na ako rito. Pero para lang akong nagpupuno ng uling sa isang malamig na palayok. Kahit gaano mo pa kalakasan ang apoy, palaging malamig ang ilalim nito. Nakuha ko na. Elsan, tara na. Bakit? Dati, lagi kong iniisip. Naguguho ang pamilyang to kapag wala ako. Kanina, habang nakatayo ako sa kusina, saka ko lang na-realize, hindi pala ako ang haligi ng tahanan. Ako yung papel na pansapin sa paa ng mesa. Kapag tinanggal, gigiwa-giwang lang ang mesa, pero walang yuyuko para ayusin. May silbi ang papel. Pero hindi ka papel. Ikaw yung buong handaan. Sila ang nararapat na maging pansapin sa mesa. Hindi sila karapat dapat na kumain sa hapag. Ngayong naintindihan mo na, huwag ka nang lilingon pa. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Nakuha ko na ang id ko. Naghihintay na sa akin ang pwesto ko. Link Ulan.
50 anyos. Muling magbubukas. Bilisan mo. Naghihintay ng buksan ang pwesto. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi naman aalis yung pwesto. Pero yung tiyan ko, hindi na makapaghintay. Nangako kang magtetest tayo ng mga putahe ngayong gabi. Nagugutom na ako ngayon pa lang. Yung plato ng adobong baboy kaninang umaga. Halos magka-spark na sa kakaskas mo. Anong oras pa lang ba? Butas ba yung tiyan mo? Hindi butas. Nananabik lang. Nung wala ka pa, itong tiyan ko. Para bang nagwelga. Walang reaksyon kahit anong makita. Pero nung bumalik ka, nagwawala na siya, gusto nang magtrabaho. Wala pa tayo. Sina Tio at ang iba pa. Naghihintay na kumakalam ang sikmura. Kung talagang tatalikuran tayo ng nanay mo, saan pa natin ilalagay ang mukha natin? Bakit ka ba nag-aalala? Kilala mo naman siya. Ang pagtatampo niyan, hindi tumatagal ng magdamag. Saka, yung pinakamasarap na liempo ng Black Pig, nabili na natin pa uwi. Kung hindi niya lulutuin para sa atin, para kanino pa. Mabuti ng sigurado. Tawagan mo yung security guard ng subdivision. Si Mang Lee, tawagan mo. Matalas ang mata noon. Siguradong alam niya kung nakita niya o hindi. Hello. Miss Lee. Mang Lee, may itatanong lang sana ako. Yung nanay ko, si Lin Siulan, nakauwi na ba siya ngayon? Nakauwi na. Kaakyat lang niya, hindi pa nagtatagal. Ha. Siya lang mag-isa. Hindi. May kasama pang ang lalaki si ate. Mukha namang masigla. Nag-uusap sila at nagtatawanan. Sabi ni ate, maghahanda raw siya ng bongga ngayon. Ha. Narinig mo. Nakauwi na siya. At sabi pa niya, maghahanda raw siya ng bongga. Sabi ko na sa'yo, sa salita lang iyon matapang. Pero di niya rin matitiis. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Sabi ko na nga ba, saan pa ba siya pupunta? Magtatampo lang ng kaunti. Pero sa huli, uwi at uwi rin yan. At babalik din sa pagluluto sa kusina. Aba, maganda yan. Yung badha jumps over the wall ni Xiulan. 1 taon ko na yang inaabangan. Tito, wag na po kayong mag-alala. Kukulitin ko na ulit siya. Ipaluto niyo sa kanya yung badha jumps over the wall. At palambutin niyang mabuti. Ma, sabi ni Mang Lee na kauwi ka na raw. Sinadya pa ni Tito na pumunta galing sa probinsya. Bilisan mo dyan. Yung badha jumps over the wall, laputan mo pa. Magdagdag ka rin ng garlic shrimp. 7:00 eksakto ang kainan. Huwag mong paghintayin ang buong pamilya. Huwag mo akong ipahiya. Ayan, kita mo. Palagi na lang ganyan. Pagkatapos mag-iskandalo. Uwit-uwi rin naman yan para magluto. Magkakagulo daw. Di ba sa kusina lang naman? Mangyayari yung gulo na iyon. CJ, kung ganoon, 7:00 tayo pumunta doon. Kailangan gutom tayo ha. 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 Kung ayaw niyang bumalik, edi huwag. Tutal, nandoon na naman siya sa kusina. Sa buong buhay niya, talaga bang makakaalis pa siya sa kalan? Magkakagulo. Tama. Magkakagulo nga talaga. Pero hindi sa kusina mo, kundi sa sarili kong kalan. Limampung taong gulang. Hindi halata. Ang sigla ninyo. Daig pa ang 30 taong gulang kong katrabaho. Tama na ang daldal. Pirmahan na ang kontrata. CJ, 300. Pakainin mo ako ng 1 beses. Deal. Pag-usapan natin yan mamaya. Tulungan mo akong magbuhat ng gamit. Gagawan muna kita ng sabaw para sa tanghalian. Anong sabaw? Pork ribs na may lotus root. Balatan ang lotus root at dikdikin para lumutong. Pakuluan ang pork ribs ng 2 beses para matanggal ang lansa. Pakuluan sa mahinang apoy ng 2 oras. Hanggang maging parang gatas ang kulay ng sabaw. Ek! Yang paglalarawan mo sa recipe, mas nakakaadik pa sa thesis kong. Hindi ko matapos-tapos. Itong kutsilyo, mukhang hindi nabibili sa kung saan-saan lang. Ito yung personal na kutsilyo ng mga chef sa state banquet. Ginagamit pang hiwa ng chrysanthemum tofu. Kahit mga dayuhang bisita mapapatayo at mapapapalakpak. Sa ganito kalakas na background. Bakit? Ka nag-asawa, nagkaanak, at nanatili lang sa loob ng 20 taon. Ngayon. Oras na para maranasan niya ang init ng apoy.
Bakit? Lumaki akong walang nanay. Yung sabaw sa kantin ng eskwelahan. Laging may lasang sabon na panghugas ng plato. Kung ganoon, dalasan mo ang pagpunta rito. Araw-araw kitang ipagluluto. Pwede bang maging nanay na lang kita? Dahil lang sa isang mangkok ng sabaw, gusto mo na akong maging nanay. Hindi dahil sa sabaw. Dahil sa pakiramdam na ito. Sa loob ng 25 taon, hindi pa ako nakakatikim ng mainit na pagkain. CJ, anak na kita. Bawas-bawasan mo ang paggamit sa bulok mong motor. Kapag naaksidente ka, walang mag-aalaga at gagawa sa iyo ng sabaw. Napulot ko lang sa tabi-tabi. Pinunasan ko lang, pwede nang gamitin. Napulot. Primera klaseng red pine wood ito. Hindi bababa sa ilang daan yan. Sinwerte lang. Ang pangalan ay Lanting. Lanting. Lan ang pangalan ko. At Ting naman itong munting lutuan. May Lan at may Ting. Ito na ang tahanan. Magandang pangalan. Manong, ilang taon yun na pong pinapraktis yung calligraphy. Nagpraktis lang ng kaunti noong bata pa ako. Kaunti lang. Itong estilo ng pagsulat na yan. Hindi mo yan magagawa kung walang 20 taong pagsasanay. Itong matandang to. Ano ba talaga ang trabaho niya? Huwag kang tatanga-tanga dyan. Kumilos ka na. Linisin mong mabuti ang tindahan. Susubok ako ng mga putahe ngayong gabi. Ha? Manong, nagmumap ka ba o nagsasanay ng espada? Nadulas lang ang kamay ko. Kung hindi ka marunong magmop, magbuhat ka na lang ng mesa. Tama na. Magpahinga na po kayo. Baka mapilayan pa kayo niyan. Magtira ka pa ng lakas para sa pagkain. May tindahan na. May lutuan na. At may katulong na rin. Lanting. Sindihan na ang apoy. Ha 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 ha. Tio, kailangan niyo pong tikmang mabuti mamaya. Ang luto ng nanay ko. Kahit ang 3-star Michelin sa labas ay hindi iyan matatalo. Espesyal kong pinahanda sa kanya ang Badha Jumps Over the Wall. Para po talaga sa inyo yan. Sige, haha. CJ, kung ganon, napakaswerte ko naman pala. Dahil lang sa galing magluto ni si Ulan. Buong hapon akong hindi gaanong uminom ng tubig. Para lang may espasyo ang tiyan ko. Balay, kayo po ang aming espesyal na bisita. Itong si Tingting namin ay masunurin. Espesyal niyang ipinahanda sa nanay niya. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil kay Tingting, hindi iyon basta-basta nagluluto. Aba, ang galing naman. Tara, akyat na tayo. Siguradong mapapa-thumbs up kayo sa sarap. Tito, tuloy po. Ma, kakain na. Tingting, ito ba yung sinasabi mong Badha Jumps Over the Wall? Impossible. Umuwi siya. Mismong Sekyu ang nagsabi. Ma! Nasaan ka na? Nako, anong amoy ito? Gaano nakatagal hindi nagagalaw ang kusinang ito? Ito, hindi talaga nagluto. Tingting, mukhang hindi talaga umuwi si Mama. Impossible. Sabi ni Mang Li, bumalik daw siya. May kasama pa raw na lalaki. Sabi ay may gagawing malaki. Anong ginawa? Maalikabok na pati ang takip ng kaldero. Umuwi nga siya, pero hindi para magluto, kundi para kumuha ng gamit, at tuluyan ng umalis. Ang numerong iyong tinawagan ay naka-off. Naka-off. Pinatay niya ang phone niya. Naka-off. Isang babaeng 50 taong gulang. Saan naman siya pupunta? Jiangwo. Tio. Tinawagan mo ako. Pinapunta mo ako mula sa mahigit 100 milya ang layo. Mula pa sa probinsya. 4 na oras akong bumiyahe. Dumating ako nang walang laman ang tiyan. Tio. Ito. May hindi lang pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Walang nakahandang pagkain, hindi pagkakaunawaan. Itong mabahong amoy, hindi pagkakaunawaan. Ano ba talagang nangyayari sa pamilya nyo? Hindi ba sabi mo nakabili ka na ng itim na baboy? Hindi ba sabi mo nakauwi na siya? Ang reputasyon ko, lubusan mong sinira ngayong araw. Sabi ng gwardiya, siya mismo ang nagsabi. Umalis na raw. Jiangwo, isang tahanan na kahit sariling ina. Hindi mapanatili. Para saan pa ang pag-imbita ng bisita? Tio, sandali lang po. Order ako ng pagkain ngayon din. May bagong bukas na Cantonese restaurant sa malapit. Huwag na. Wala na akong gana. Liting, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Bakit ba talaga umalis ang nanay mo? May ginawa ka na namang kabalbalan, ano? Gutom ako, gusto kong kumain. Gusto ko si Lola. Nasaan si Lola?
Umalis na nga talaga siya. Sa pagkakataong ito, iniwan na niya talaga ako. Ah! Ang sakit ng tiyan ko. Gusto ko si Lola ang magluto. Ting-ting. Sabi ng doktor, may acute gastroenteritis daw. Hindi na pwedeng kumain ng takeout. Kung hindi takeout, anong kakainin natin? Marunong ba akong magluto? Eh di tawagan mo si mama pabalikin. Ang lala na ng sakit ng bata. Tinawagan ko na siya ng mahigit 100 beses. Naka-off ang phone niya. Hindi nag-reply sa chat. Para siyang naglahong bula. Ikaw naman kasi, kailangan mo ba talagang itulak si mama sa ganito? Dahil lang sa 30,000, hindi mo na lang sana. Ako pa sinisisi mo ngayon. Noong binawasan ko ang allowance niya, bakit hindi mo ako pinigilan? Nandyan na ang lola niya. Bakit hindi ka nagsasalita? Wang Jiang o, huwag ka nang magpanggap na mabait. Ayoko nito. Hindi masarap. Lola. Gusto ko si Lola. 1 linggo na. Mukhang hindi na talaga siya babalik. Guys, ngayon ang opening ng munting restaurant ng ninang ko. 7 araw na. Hindi niyo alam kung sino ang ninang ko. 10 taon siyang naging chef sa kusina para sa mga state banquet. Nagbabalik pagkatapos ng 20 taong pagretiro. Ngayon, lahat ng pagkain kalahati ang presyo. Kapag nahuli kayo, wala na kayong upuan. Huwag kang ang maingay dyan. Wala pang ang mga customer eh. Ninang, ikaw na ang bahala sa pagluluto. Ako na ang bahala sa promotion. Guys, nakikita nyo ba? Ito ang loyal fan ng ninang ko. Isang 60-year-old na lolo. Nagboluntaryo akong maging libreng tagasilbi. Para lang makikain. Hindi ako nakikikain. Nandito ako para magtrabaho. Wala ka namang sweldo kahit isang kusing. Anong tawag dyan kung hindi pa kikikain? Basta may pagkain ayos na. Wala nang iba pa. Tama na ang daldal. Ilagay mo na ang mga chopsticks. 11:00 na. Oras na para dumating ang mga customer. Ito lang. Ito na yung sinasabi sa internet. Ang state banquet chef. Upo-upo kayo. Nasa pader ang menu. Isang hong shao roux, sweet and sour fish, at isa pang garlic shrimp. Ninang. Hong shao roux, sweet and sour fish at garlic shrimp. Lolo, kayo po ba ang may-ari? Hindi po. Taga-asikaso lang po ako dito. Ang amo ay nasa kusina sa likod. Abala sa pagluluto. Pag natikman nyo ang luto niya, maiintindihan nyo. Boss, kayo po ba talaga ang nagluto ng lahat ng ito mag-isa? Ako lang isang kawali at 2 kamay. Sino pa nga ba? Laos ang pasok kabilis. Totoo nga ang lugar na to. Family, nakita nyo ba? Kalahating oras pa lang mula nang magbukas. Puno na agad. Ang galing talagang magluto ng ninang ko. 20 taon nang hindi humawak ng kalan. Pero sa isang luto lang pang ibang level na agad. Ha. Itong matandang to ang naghahain ng mga plato. Mas masipag pa sa lahat. Baliw na siguro. Lesiw. O baka naman sobrang takaw lang. Aray. Mamay gastroenteritis si Lele. Dahil sa in-order na pagkain. Pumunta ka muna rito para tumulong ng ilang araw. Wala kasing magluluto dito sa bahay. Pupunta ako para tumulong. Hindi para maging katulong. Hindi naman kita pinapapunta para maging katulong. Magluto ka lang. Siya pa ang pinapapunta mo. Kailan ba naman siya? Pumasok sa kusina. Ikaw ang magluto. Yung taong kayang sunugin ang kusina sa pagpiprito lang ng itlog. May karapatang pagsabihan ako. Si Mama. Hayaan mo na. Kung gusto mong mag-abala, sige lang. Hindi masarap. Gusto ko si Lola. Ayaw mo ba sa luto ko? Ang layo ng binyahe ko para lang maging maarte ka. Mahilaw itong ulam. At hilaw din yung kanin. Paano ito kakainin ng bata? Kung ayaw mo, edi ikaw ang magluto. Noong nandito pa si Lindsay Ulan, hindi ba ang galing-galing mong mag-utos? 20,000 ang hulog ko sa bahay kada buwan. Saan ako kukuha ng oras para magluto? 20,000 ang hulog sa bahay. Bakit noong binilhan mo ako ng pulseras na nagkakahalaga ng 50,000? Hindi ka nagreklamo na mahal. Wala kang ang pambayad sa katulong. Inubos mo lahat para lang sa itsura mo.
Di ba ikaw ang may gusto ng pulseras? Hiningi ko binigay mo. May kakayahan ka ba? Dahil sa iyo umalis si Lin Siulan. Hindi mo man lang kayang itaguyod ang pamilya mo. Ngayon, sa akin mo ipapalinis ang kalat mo. Noong tinanggap mo yung pulseras, hindi ka naman ganyan magsalita. Ginawa ko lang yun para kay Jiangwo. Tingnan mo nga itong bahay. Para kang nakatira sa basurahan. Ano bang silbi mo? Ma, tama na po. Hayaan mo siyang magsalita. Wang Jiangwo. Ganyan ako kung pagsalitaan ng nanay mo. Tapos pipi ka lang. Ayoko na, hindi ko na kayo pagsisilbihan. Jiangwo, yang babaeng yan. Dapat hiwalayan mo na. Ah! Ang benta natin ay 2,000. Ninang, para bukas, yung mga ihanda nating pagkain. Kailangan nating dagdagan ng 20%. Huwag ka nang maghugas. Umuwi ka na. Hindi pa tuyo yung mga mangkok. Ikaw, kumain ka na ba? Naging abala buong araw. Kaya hindi ko na naasikaso. Nagluto ka para sa lahat. Pero ikaw mismo hindi ka kumakain. Hindi pa nalilinisan yung kaldero. Ako na sa kaldero. Umupo ka lang. Tito, lalo mo lang pinapadumi. Ako na lang dyan. Ninang, kumain na po kayong dalawa. Araw-araw kang nandito. Hindi ka naman sumusweldo. Para lang makikain. Wala bang nag-aalaga sa iyo sa bahay ninyo? Wala akong pamilya. 10 taon nang pumanaw ang asawa ko. Wala kaming anak. Mag-isa na lang akong nakatira. Paano na ang pagkain? Hindi nakakain. Para akong kumunguya ng buhangin sa lahat ng kinakain ko. Bago kita nakilala, akala ko habang buhay. Gugutumin ko na lang ang sarili ko. Inumin mo to para sa tiyan mo. Masarap. Mula ngayon, huwag ka nang aalis kapag nagsara na tayo sa gabi. Ititira kita ng pagkain. Sa edad mong yan, nag-aalala akong mag-isa ka kapag hating gabi na. Seryoso ka ba? Isang dagdag na plato lang naman yan. 1 linggo mo na akong tinutulungan sa trabaho. Nararapat lang na pakainin kita. 50 taong gulang. Nagbukas ng tindahan. Binuhay ang sarili. At nakabuhay pa ng isa. 60 taong gulang na palamunin. Ang buhay, hindi pala ganoon kahirap. Tingting halika. Bakit? Tingnan mo ito. Ito ang nanay ko. Ang pangalan ng tindahan ay Lanting. Sa Commercial Street sa downtown. Ang lugar na iyon. Ang buwan ng renta ay nagsisimula sa 20,000. 20,000. Saan siya kumuha ng pera? Ang tatay mo noon. Nagtrabaho ng 20 taon bilang purchaser sa isang hotel. Ang mga account at cash flow na hinawakan niya. Isipin mo na lang. Imposibleng hindi siya nagtago ng sarili niyang pera. Impossible. Noong pumanaw ang tatay ko, kaunti na lang ang perang natira sa bahay. Lesiu, iyon ang sabi niya. Kung wala siyang pera, paano niya kakayaning umupa ng pwesto? Paano siya nakakabili ng mamahaling baboy? Bago pumanaw ang tatay mo, ibinigay niya ang passbook sa kanya lang. Hindi sa iyo. Bakit? Ang ibig mong sabihin, malaking pera iyon. Hindi bababa sa 1,000,000. Buong buhay niya, nagpanggap lang na mahirap yang matandang yan. Naging parang katulong sa sarili nating bahay, naglalaba, nagluluto. Yun pala, nagtatago ng pera. Ngayon, ang taas na ng lipad. Ginamit ang pera para magtayo ng restaurant. Pati sarili niyang anak hindi nakilala. 1,000,000. Ano naman yung 30,000 mong pensyon? Samantalang siya, may 1,000,000 hawak-hawak. Tapos binigyan ka lang ng 30,000 para patahimikin ka. At tuwang-tuwa ka pa. Ang lakas ng loob niyang magtago ng pera para sa sarili niya. Pera ng tatay ko. Pera ko iyon. Kaya kailangan natin siyang puntahan para magkaliwanagan. Yung passbook na iyon. Kailangan nating mabawi. Tara na. Puntahan na natin ngayon din. Dahan-dahan lang. Kung didiretsuhin mo, siguradong hindi niya ibibigay. Lambingin mo muna. Suyuin mo siyang bumalik. Saka mo dahan-dahang ungkatin ang tungkol sa passbook. Bakit ko naman siya lalambingin? Dahil sa 1,000,000. Lesiu. 1,000,000. Ling Siulan. Ang tagal mo akong niloko sa pagpapanggap mong mahirap. Itong ginawa mo. Magtutuos tayo. 1,000,000. Basta makuha ko lang. Pambayad sa bahay. Pambayad sa kotse. Credit card. Nasolusyonan na lahat. Lola. Gutom na ako. Anong gagawin natin? Direkta akong hihingi. Sa tingin mo bibigyan ka niya kapag humingi ka. Noong huli, humingi ka ng 30,000.
Ang dami pa niyang sinabi. 1,000,000. Sa tingin mo, basta na lang niya ibibigay iyon. O sige, anong gagawin natin? Hindi iyan ubra sa kanya kung pipilitin mo. Kailangan mong daanin sa emosyon. Anong emosyon? Ano ba ang pinakamalaking kahinaan ng nanay mo? Si Lel. Lel, ang nanay mo dito sa bahay natin. Para saan ba ang lahat ng pagod niya? Hindi ba para sa apo niya? Tawagan mo siya ng 100 beses, hindi niya sasagutin. Pero kapag tinawag siya ni Lele na Lola, lalambot agad ang puso noon. Maniwala ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Iutos mo kay Lele. Lel, tatanungin ka ni Mama, namimiss mo ba si Lola? Opo, masarap magluto si Lola. Pangit ang lasa ng in-order na pagkain. Namimiss ka na rin ni Lola, pero galit si Lola. Ayaw niyang bumalik. Alam mo ba kung bakit si Lola ay galit? Bakit po? Kasi noong huling birthday ni Lola, nahulog sa sahig ang cake. Nalungkot si Lola. Kung iguguhit mo si Lola ng isang birthday cake, siguradong matutuwa si Lola kapag nakita niya iyon. Para bumalik na siya. Lel, pagandahin mo ang drawing. Tapos na. Sasamahan ka ni Papa na hanapin si Lola. Ibigay mo itong drawing kay Lola. Sabihin mo kay Lola, Lola, sorry po. Ako po yung nakasira ng cake noon. Umuwi na po kayo. Gusto ko pong kainin ang luto nyo. Pagkatapos mong sabihin yan, babalik na si Lola. Malakas ka kaya kay Lola. Pagkatapos kong sabihin yon, bibilhan mo ko ng Transformers. Ano? Yung limited edition. Meron si Zhang Hao. Gusto ko rin. CJ. Basta mapauwi mo si Lola. Bibilhan ka ni Papa. Pinky promise. Ayan. Kapag si Lele na ang pumasok sa eksena, siguradong lalambot ang puso noon. Basta umuwi siya. Dahan-dahanin natin ang tungkol sa passbook. 1,000,000. Hindi siya makakapagtago kahit isang kusing. Kapag nakita ito ng nanay mo, kahit gaano katigas ang puso niya, siguradong lalambot yon. Pagbalik niya, huwag mo munang babanggitin ang pera. Hayaan mo siyang manatili ng 2 araw. Kapag kampante na siya, saka mo sabihin ang tungkol sa passbook. Paano kung hindi niya ibigay? Lesiu, kung hindi niya ibibigay, araw-araw siyang kukulitin ni Lele. Araw-araw kang iiyak. Araw-araw akong luluhod. Kung wala nang ibang paraan, diretso na nating halungkatin ang canvas bag niya. Siguradong nasa bag ang passbook na iyon. Tara, puntahan natin ang Siranyang restaurant. Isang painting kapalit ng 1,000,000. Ang deal na ito. Sulit. Tingnan mo, pwesto sa gitna ng syudad sa mismong kalye. Ang pila abot na hanggang kalsada. Magkano kaya ang ginastos dito? Na ipinasok dito? Ano bang sabi ko sa'yo? Kung walang 1,000,000, hindi niya kayang magtayo ng ganito. Yung pera ng tatay mo. Diyan lahat napunta. Tara na, teka lang. Hayaan mo si Lele. Na mauna. Lel, tandaan mo yung mga sinabi ni Papa sa'yo, ha? Opo, tanda ko po. Pagkatapos mong sabihin yon, ibibili kita ng Transformers. Sige na, puntahan mo na ang lola mo. Ninang, may bata sa labas. Sinusubukang pumasok sa kusina. Lola. Lel, anong ginagawa mo rito? Lola, ito po yung dinrowing kong birthday cake. Yung cake po dati. Ako po ang nakasira. Sorry po. Uwi na po kayo sa bahay. Gusto ko na pong matikman ang luto ninyo. Lel. Mag-isa ka lang ba? Ma. Anong ginagawa niyo rito? Ma. Araw-araw kang hinahanap ni Lele. Sa kakakain ng in-order na pagkain. Nagka-gastroenteritis na siya. Walang nagluluto sa bahay. Ang laking ipinayat niya model. Alam kong kasalanan ko ang nangyari noon. Yung tungkol sa cake, yung tungkol sa budget. Hindi ko po dapat kayo sinabihan ng ganoon. Ma, umuwi na po kayo. Hindi po kaya ni Lele nang wala kayo. Lola, umuwi na po kayo. Hindi masarap ang pagkain sa bahay.
Gusto kong kumain ng luto mong Hong Xiaoru. Itong batang to, ako ang nagpalaki. Mula noong 3 buwan pa lang siya, buhat-buhat ko hanggang ngayon. Bawat isang subo niya, ako ang nagpapakain. Ma, nagkamali po ako. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Sige na po. Mama, binigay ko na po kay Lola yung drawing. Bilhan mo na ako. Yung limited edition. Yung limited edition na Transformers. Sabi po ni Papa. Basta lokohin daw natin si Lola. Para makuha yung kay Lolo. Na 1,000,000 pisong passbook. Magkakapera na raw tayo. Lel, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi po ako nagsisinungaling. Nag-pinky swear pa po kami ni Papa. Meron si Zhang kaya gusto ko rin. Hindi ka tumutupad sa usapan. Sinungaling. Kay gandang palabas ng pagiging mapagmahal na ina at masunuring anak. Turuan ng 5 taong gulang na bata. Para manloko ng sarili niyang lola. Kayong dalawa kahit pagsamahin. Hindi pa rin makakabuo ng isang matinong pagkatao. Ano? Sino ka sa akala mo? Pamilya namin to. Ginagamit ang sariling anak bilang pain. Gago, pera pa ng nanay mo ang gusto mong kunin. Kahit mga ninuno mo, ikahihiya ka. Siyaw. Umatras ka. Anong 1,000,000 passbook? Ma, bata lang si Lele, wag mong seryosohin ang sinasabi niya. Wag mo siyang pakinggan. Tatanungin kita. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon akong 1,000,000? Dahil ba sa tingin mo ay kaya kong magtayo ng ganitong tindahan? Siguradong itinago ko. Ang mga lihim na ipon ng tatay mo. Ang passbook ng tatay mo. Ang laman ay 1,046 na piso at 80 sentimo. Iyong huling 1,000 bago siya pumanaw. Galing sa pagbenta ng segunda manong bisikleta. Ipinagpalit para may maiwan sa akin para sa emergency. Gusto mo bang makita? O, kunin mo. Bawat transaksyon dito. Ay napakalinaw. Noong na-ospital ang tatay mo, 370,000. Ang down payment mo sa bahay, 200,000. Noong nahirapan kang ipanganak si Lele, na-ospital ka, 48,000. Kayong dalawa, kumapit kayo sa kanya, at sinipsip ninyo ang huling patak ng kanyang dugo. Ngayon, pinag-interesan ninyo ang perang pampalibing ko. Ito, paanong nangyari ito? Kiao-kian, nadismaya ka na, hindi mo nakita ang 1,000,000. Kahit ang pagpapanggap na mabuting anak ay parang isang malaking kalokohan, hindi ba? Wang Jiangwo, itong ideya mong makakuha ng isang bagay ng walang puhunan. Galing na naman sa iyo na nagmamarunong, hindi ba? Ma, nagkakamali ka. Wala po talaga. Para lang makapanloko ng pera. Tinuruan mo pa ang 5 taong gulang mong anak na magsinungaling. Wang Jiangwo, Lesiu, hindi ka lang isang ipokrito. Tanga ka pa. Lel, tandaan mo, sa susunod kung may gusto ka, paghirapan mo. Huwag kang tumulad sa mga magulang mo, na walang paninindigan. Akin na iyang drawing, dahil noong ginuhit yan ng bata, malinis ang intensyon niya, kayo ang marumi. Nay, talaga bang kailangan mong maging ganito kalupit? Noong nakaraang buwan, kinuha mo ang 30,000 kong pangretiro, para bumili ng gintong pulseras. Ngayon, ginamit mo pa ang apo ko para lokohin ako. Liting. Bago ako mag-50, isa lang akong walang pangalan. Nakatulong. Simula ngayon, ako na si Boslin. Kunin mo yung libreta na may 1,000 piso. At lumayas ka. Huwag mong dumihan ang kusina ko. Lola, yung transformer ko. Ang huling koneksyon natin ay tuluyan ng naputol. Mula ngayon, pera na lang ang kikilalanin ko, hindi tao. Yung transformer ko, Daddy. Sinungaling ka. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ikaw nga. Ikaw, yung. Noong isang araw. Sa video. Doon sa tindahan. Yung naghahain ng plato sa tindahan. Matanda. Kaya pala, ayaw nang umuwi ng nanay ko. Dahil pala, inaakit mo siya. Sino ka? Anak niya ako. At anong klase kang tao? Isang 60 taong gulang. Nahukluban. Na laging nakapaligid sa nanay ko. Ano ba ang masamang balak mo? Ting-ting, kumalma ka. Manong. May itatanong lang po ako sa inyo. Kayo po ng biyenan ko. Ano po ba talaga ang relasyon ninyo? Magkaibigan. Magkaibigan.
Magkaibigan na araw-araw nandito para tulungan siya. Maghain at maghugas ng plato. Nang walang bayad. Akala mo ba bulag ako? Isa lang akong retiradong matanda. Wala na akong ganang kumain. Ang luto ng nanay mo. Ang swak sa panlasa ko. Kaya tinutulungan ko siya sa mga gawain. At pinapakain niya ako. Quits lang kami. Quits. Isa ka lang matandang pobre. Na umaasa sa nanay ko para makakain. Hindi ka ba nahihiya? Ma, lumabas ka. Tingnan mo. Kung anong klaseng tao itong pinatulan mo. Ilang taon pa lang mula nang mamatay si Papa. Tapos makikipaglandian ka na sa kung sino-sinong lalaki. Mahiya ka naman kay Papa. Ano yung sinabi mo kanina? Sabi ko, nakikipagrelasyon ka pa sa katandaan mo. Ilang taon pa lang mula nang mawala si Papa. Naghanap ka lang pala ng isang matandang pobre. Wala ka na bang hiya? Liting. Linisin mo nga iyang bibig mo. Madumi ang bibig ko. Ang ginagawa mo, hindi ba madumi? Isang 50 anyos na matanda. Imbis na mag-alaga ng apo sa bahay. Nagtayo ka pa ng kung anong karinderya. At nakahanap ka pa ng lalaki. Na laging nakabuntot sa iyo araw-araw. Ano na lang ang iisipin ng mga kapitbahay? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak at kaibigan? Ang mukha ko. Saan ko ilalagay? Ma, hindi sa nangingialam ako, tita. Itong si Lolo. Hindi natin kilala ang tunay na pagkatao niyan. Paano kung pera nyo lang ang habol niya? Dapat mag-ingat. Yung mga nanuloko ng mga matatandang mag-isang namumuhay. Laganap na ngayon. May kaunti kayong kita sa karinderya nyo. Kaya dumikit agad sa inyo. Kailangan nyo talagang mag-ingat. Itong manugang na ito. Mas magaling pang umarte kaysa sa asawa niya. Ma, tingnan ninyo siya. Anong klaseng basahan ang suot? Halatang halata na walang pera. Anong habol sa inyo ng ganyang klaseng tao? Ang pwesto nyo, iyan ang habol niyan. Tama na. Ginamit mo muna ang mga bata para makahingi ng pera sa nanay mo. Nung hindi ka nabigyan, nandito ka para manggulo. Pumunta ka ba rito para kilalanin akong ina? O para lang gumawa ng iskandalo? Ikaw na babaeng may pink na buhok. Sino ka para makialam sa usapan ng pamilya namin? Ang problema ng ninang ko, ay problema ko rin. Pwede kang maging walang hiya, pero huwag kang mag-iskandalo sa harap ng kainan ng ninang ko. Siyaw, pasok. Liting, ginamit mo pa ang anak mo kanina. Para lokohin ako at makuha ang passbook ko. Pero hindi ka nagtagumpay. Tapos ngayon pagbibintangan mo ako, na nakikipagrelasyon ako sa katandaan ko, at tinatrador ko ang tatay mo. Ang tatay mo, noong nabubuhay pa siya, gaano ka kadalas umuwi para dalawin siya? Na ospital ang tatay mo, 370,000 ang binayaran. Sino ang nagbayad? Noong gabing pumanaw ang tatay mo. Sino ang nagbantay sa tabi niya, ikaw ba? Kaibigan ko si Kuya Gu. Tinutulungan niya ako sa mga gawain. Kaya pinapakain ko siya. Malinis ang konsensya namin. 50 anyos na ako. Kung sino man ang gusto kong maging kaibigan, hindi ko kailangan ng permiso mo. At wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Tuloy ka. Kailangan ko ng magluto. Ang passbook ng nanay mo may 1,000 piso. Pero sa passbook ko, magkano kaya ang laman? Hinding-hindi mo mahulaan. Tara na. Mukhang hindi na natin ito makukuha ngayon. May kakaiba sa matandang iyon. Masyado ka lang nag-iisip. Isa lang siyang matandang tagasilbi. Anong klaseng koneksyon naman ang mayroon siya? Hindi. Yung passbook niya. Tinawag niyo akong matandang pulubi. Pinalampas ko na iyon. Pero ang ituro mo siksiulan at sabihing may kalaguyo siya. Ang isang iyon. Hindi ko palalampasin. Nahanap ko na. Nahanap ko na po, Boss Gu. Wang Jiangwo. Totoo ngang tauhan natin siya. Tao ko. Ay. Regional Purchasing Specialist ng Dingsheng Catering. Nakatalaga sa South City District. Madumi ang kamay. Noong nakaraang taon, kumita siya ng 150,000 sa kickback pa lang. Ang gulo ng mga libro niya. Kahit kailan pwede natin siyang pabagsakin. Patalsikin siya. Matibay ang ebidensya. Pwede siyang direktang isumite sa legal department. Masyadong madali yon para sa kanya. Kung ganoon ang ibig niyong sabihin, bigyan siya ng promosyon. Promotion. Dingsheng Catering. Purchasing Manager. Sa buong syudad. Ng 400 restaurant. Ang food supply chain. Ay ipagkakatiwala sa kanya. Boss Gu. Ang posisyon na iyan ay may taunang kita na 30 milyon. Si Wang Jiangwo, isa lang siyang kumukuha ng kickback. Isang hamak na espesyalista. Ibibigay niyo sa kanya ang ganyang kalaking responsibilidad. Sa kanya. Hindi pa sapat. Mag-anunsyo kayo. Isama ang lanting. Sa sakop ng kanyang purchasing.
para may karapatan siyang pamahalaan ang negosyo ng biyenan niyang babae. Na tindahan. Ang gusto niyong mangyari ay, gusto kong maramdaman niya, na para siyang biglang umasenso, na isa na siyang bigating tao. Gusto kong maramdaman niya, siksiulan, na ang buhay at kamatayan ng maliit na restaurant ni Ksiulan. Hawak sa palad niya. At pagkatapos, ang tao kasi, kapag nasa pinakamataas na, saka bumagsak, doon lang siya tuluyang madudurog. Nagawa niyang utusan ang bata, na magsinungaling kay Ksiulan, kaya niyang murahin ito ng harapan. Ang mga taong mayabang at sakim na tulad niya, bigyan mo lang ng hagdanan, siya na mismo ang makakalimot, kung sino siya. Naintindihan ko po, aayusin ko na po agad sa UT ang order. Pero, ano po ang dahilan? Isang pambihirang promosyon. Hindi po ba siya maghihinala? Ipaanyaya mo kay President Wang ng Dingsheng para kumain sa labas. Sabihin mo na may matalas na mata ang chairman sa pagkilala ng talento. At nakita niya ang pambihirang galing nito. Puri-purihin mo lang siya. Siya na mismo ang gagawa ng mga dahilan na napakaganda para sa sarili niya. Paano naman sa panig ni Lanting? Tandaan mo, sa panig ni Ksiulan, walang dapat makarating na kahit isang salita. Ang mga sangkap sa tindahan niya, ikaw mismo, ang dumaan sa ibang linya. Siguraduhin walang magiging problema. Yung kay Wang Jiangwo, na tinatawag na supply chain, ay daan lang papunta sa sarili niyang hukay. Yun lang. Naintindihan ko po. President Gyu, 12 taon na po akong naglilingkod sa inyo. Ngayon ko lang po kayo nakita, na mag-promote ng tao ng ganito. Hindi ito promotion. Ito ang bitayan mo. Wang Jiangwo, congratulations sa'yo. Ang pinakamalaki mong promotion order ay mula sa pinakamayaman sa atin, na personal niyang pinirmahan ang iyong death sentence. Laitin mo akong mahirap, wala akong pakialam. Pero kapag ginamit mo ang bata bilang sandata, para saktan ang puso niya, Wang Jiangwo, bibigyan kita ng hagdan para umangat. Pero naghanda na rin ako ng paglalagyan mo. Araw-araw na lang akong nagsisilbi sa munting prinsesang ito. Itong mga gintong pulseras ko, halos kumupas na. Liting, kailan ka ba kukuha ng yaya? Yaya, hindi ba't may bayad yon? Yung kakarampot na sahod ni Wang Jiangwo, ubos na agad pambayad pa lang ng bahay. Eh di pa uwiin mo ang nanay mo, di ba may restaurant siya? Kumikita siya ng pera, dapat lang nagastusin niya para sa apo niya. Siya ngayon ang, ng Lanting, big boss. Sa tingin mo babalik pa yon? Para maging alila mo. Ting-ting. Yumaman na tayo. Yumaman na ang pamilya natin. Yumaman na tayo. Nasisiraan ka na ba? Kung makasigaw ka. Na-promote ako. Sa Dingsheng Catering, Purchasing Manager, 1 milyong sahod kada taon. Taunang sahod. 1 milyon. Asensado na ang anak ko. Sabi ko na nga ba ang anak ko ay natatangi sa lahat. Purchasing Manager. Bakit ikaw? Si Im Iwang ng headquarters. Personal akong inanyayahang kumain. Sabi niya, pambihira raw ang galing ko. Para daw akong isang nakatagong ginto. Sabi niya sa buong kumpanya. Ako lang daw ang gusto niya. Narinig mo ba iyon? Ang anak ko ay ginto. Liting. Iyang trabaho mong kakarampot ang sahod. Nabulok. Bakit ka pa pumapasok dyan? Huwag ka nang pumasok. Dahil ngayon, misis ka na ng direktor. Ang asawa ba ng direktor kailangan pa magtiis sa ugali ng boss? Mag-resign ka. Mag-resign ka na ngayon din. Manatili ka na lang sa bahay at magpakasarap. Ipakita mo sa mga katrabaho mo kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. Tama. Mag-resign ka na. Ako na ang bahala sa iyo. Mula ngayon, full-time housewife ka na. Hello. Si Director Zhang ba ito? Si Liting ito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na magre-resign na ako. Ngayon. Agad-agad. Ngayon din. Iyang bulok mong kumpanya ay hindi na nababagay sa katayuan ko ngayon. Magaling. Ganyan nga. Ang manugang ni Zhao Kuihua. Ting-ting. Sa hinaharap, lilipat tayo sa malaking bahay. Magkakaroon tayo ng magarang kotse. Yang bulok na restaurant ng nanay mo. Kung anong mga supply ang kukunin sa hinaharap, ay dadaan muna sa akin. Asawa ng direktor. Sa wakas, nakaahon na rin ako. Lin Xiulan, ikaw na matandang hukluban ka. Ngayon, yang iyong
daanan ng supply ng bulok mong tindahan, ay hawak ko na sa aking mga kamay. Tingnan natin, kung paano ka pa magmamatigas sa akin. 1 milyong sahod kada taon. Ma, maghintay ka lang. Malalaman mo rin agad na ang desisyon mo noon ay isang napakalaking pagkakamali. Ling Xiulan, tingnan mo kung ano ito. Hugasan mong mabuti ang kamay mo. Huwag mong hawakan ang sangkalan ko. Ma, ang asawa ko, ngayon ay, ng Dingsheng Catering, Purchasing Department Manager na. Itong maliit mong tindahan, kung anong sangkap ang gagamitin sa hinaharap, ay kailangan niya munang pirmahan. Alaynan. Ayon sa pinakabagong patakaran ng kumpanya, lahat ng mga partner na negosyo ay dapat munang magbayad ng 1 milyong purchasing deposit. Walang pera. Ititigil na ang supply. 1 milyon. Nandito ba kayo para kumain? O para mang-hold up? Ma, ba't ka naman ganyan magsalita? Ito ang patakaran. Kung hindi mo kayang ibigay ayos lang, magmakaawa ka sa akin. O kaya naman, papadalhan kita ni Jiangwo ng espesyal na supply. Yung mga tirang ayaw na ng iba, para itong lanting mo ay maging basurahan. Anong kalokohang patakaran iyan? 1 milyong deposito. Ang Dingsheng nyo ba ay gawa sa ginto? O sa diamante? Sa tingin ko, gusto nyo lang mangikil. Paslit. Patakaran sa negosyo ang tawag dito. Ling Xiulan, huli ko nang itatanong sayo. Itong pera, ibibigay mo o hindi? Kung hindi ka magbabayad ngayon, bukas lahat ng supplier sa buong syudad, walang maglalakas loob na magbenta sayo. Kahit 1 pirasong sibuyas. Ang tindahan ko. Huwag mo nang alalahanin. Palabasin nyo na sila. Si President Wang ba? Ha. Anong ginagawa ng tagahugas ng plato na to? Umaarte ba siya? President Wang pa raw. Sino ka ba sa akala mo? Hoy tanda, tinatakot mo ba ako? Ang mga naranasan ko na sa buhay ay mas marami pa sa bigas na kinain mo. Chairman, ano po ang maipaglilingkod ko? Ha. Chairman daw ang tawag niya sayo. Nako, nakakatawa talaga. Jiangwo, ang kumpanya natin, kailan pa nagkaroon ng ganitong? Chairman, may 10 minuto ka para pumunta sa Lanting Restaurant, yung bago mong promote na purchasing manager, gamit ang pangalan ng Dingsheng. Nangongolekta ng 1 milyong pisong security deposit dito. Ano? Ako. Papunta na ako agad. Ang galing umarte. CJ, maghihintay ako ng 10 minuto. Tingnan natin kung sino ang matatawag mo. Boss Wang. Wang Jiangwo. Boss Wang. Bakit po kayo pa ang pumunta? Tingnan niyo po. Sinusunod ko lang po ang utos niyo na magpasok ng kita sa kumpanya. Inutos ko bang magpasok ka ng kita? Para lang. Mangikil ka ng tao. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sirain ang pangalan ng kumpanya? Bakit mo siya sinasaktan? Tatawag ako ng pulis para ipahuli siya. Ngayon din. Agad-agad. Kay Boss Lin. Yumuko ka at magsorry. Boss Wang. Ako. Hindi ko po alam. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Bilisan mo. Kundi tatawagan ko ang legal department ngayon din. Ipapakulong kita. Ma. Hindi. Boss Lin. Patawad po. Nagkamali po kami. Hindi po namin namukhaan ang tulad ninyo. Alice, dalhin niyo ang kontrata niyo. At maglaho na kayo sa paningin ko. Boss Lin. Nagkakamali po kayo. Isang malaking pagkakamali. Hindi na kailangan. Nahugasan ko na ang mga pinggan. Xiulan, anong susunod na lulutuin? Itong si Gyu. Sino ba talaga siya? Ayoko. Kumain ng sunog. Gusto ko yung luto ni Lola. Yung Hong Xiaoru niya. Huwag ka nang umiyak. Ang lola mo, iniwan na tayo. Isa na siyang malaking boss. Ano to? Basurahan. Ako pa naman, isang purchasing manager. Pag uwi galing sa trabaho, wala man lang akong malugaran. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Di ba't ikaw ang nagsabi sa King mag-resign para magpasarap sa buhay? Ito ba yung sarap buhay? Walang katapusang labada. Walang katapusang pag-aalaga ng bata. Wala man lang akong oras para huminga. Tapos sa buong araw mong yan, ito lang ang nagawa mo. Pagkain ba to ng tao? Mula nang umalis ang nanay mo,
Gaano nakapayat si Lele? Hindi mo ba nakikita? Ang galing mo. Ikaw ang gumawa. Kung hindi mo kaya tawagin mo nanay mo. Hayaan mong pagsilbihan niya ang gintong apo niya. Ang nanay ko ay pumarito. Para magpakasarap sa buhay na parang reyna. Hindi para maging yaya niyo. Gusto ko si Lola. Gusto kong kainin ang luto ni Lola. Noong nandito pa si Lindsay Ulan, ang bahay ay napakalinis. Ang pagkain ay laging mainit. Ngayon, wala nang natirang maayos. Manager Wang, sponsored ng kumpanya, ang Mask Master Chef Competition, VIP Judge Ticket. Para kay Emmett Wang, sabi niya wala siyang oras. Kayo na lang daw ang pumalit, VIP Judge. Anong level? Pinakamataas na level. Sa unang hilera ka upo. 8 mga top chef. Magluluto ng live. Nakatakip ang mukha ng mga chef. At blind taste test para sa mga judge. Pagkatapos kumain, diretsong boboto. Para malaman kung sino ang mananalo. Narinig ko ngayong taon. Ang premyo para sa mananalo ay 500,000. Lahat ng sumali ay magagaling. Yung mga pagkain. VIP Judge. Bigatin to. Isasama ko si Tingting. Para naman makalabas siya at makakita ng iba. Para hindi niya ako inaaway sa bahay araw-araw. Ano? Imbitasyon para sa Mask Chef Competition. Sponsored ng Dingsheng Catering. Pinakamalaki sa buong syudad. May-ari lang ako ng restaurant. Bakit pa ako makikisali dyan? Blind casting ang mga judge. Hindi magpapakita ng mukha ang mga chef. Hindi tinitingnan ang kasikatan. Walang palakasan. Isang putahe lang ang basehan. Para malaman kung sino ang mananalo. Para sa isang kusinero. Mayroon pa bang mas patas na laban kaysa rito? Ang kutsilyo ko. 20 taon nang hindi nakakasabak sa ganyang entablado. Kaya naman, hindi ito kontento na nandito lang. Para maghiwa ng labanos at repolyo. Ninang, anong kompetisyon? Magkano ang premyo? Ang mananalo. 500,000. 500,000. O ano? Kailangan mong sumali. Gamitin mo ang galing mo sa pagluluto. Para durugin silang lahat. Xiao. Siulan, may lakas ka ba ng loob? Nahayaan ang lahat. Nang hindi nila nalalaman kung sino ka. Natikman ang luto mo. Ang chrysanthemum tofu ng State Banquet. Ang palakpakan ng mga dayuhang bisita. Yung linsiulan na iyon. Nandyan pa ba? Ipatala mo ko. Ang astig. Ninang, anong mga sangkap ang kailangan? Ipapahanda ko kay assistant yan. Hindi mo kailangang sumabak sa laban. Pero ikaw ang pipili ng sarili mong armas at panustos. Siulan, hindi mo alam. Nasa mga kamay ng anak mo. Ang boto ng isang hurado. Ang kompetisyong ito ay parang isang hamon na personal na iniabot sa iyo ng tadhana. Paligsahan ng mga maskaradong chef. VIP na hurado. Libreng matitikman ang 8 putahe. Mula sa mga pinakamahuhusay na chef. At makakaboto ka pa. VIP na hurado. Ang ibig mong sabihin, upo ako sa entablado. Tapos yung mga sikat na chef magluluto para sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong bumili ng bagong bestida. Yung pinakamahal. Ipopost ko to sa social media. Para makita ni Director Zhang kung gaano nakasarap ang buhay ko ngayon. 20 taon na. Sa pagkakataong ito, hindi para sa kahit kanino, kundi para sa kutsilyong ito. Kung karapat dapat pa ba itong hawakan ng mga kamay ko. Mga ginagalang na hurado. At ang susunod, ay ang ating pinakahihintay na putahe. Mula sa ating misteryosong chef number 8. Ihahandog niya ang golden egg fried rice. Ha? Ano yan? Egg fried rice. Egg fried rice sa ganitong klaseng kompetisyon. Pinagloloko ba tayo nito? Nga. Ang cheap tingnan. Ting-ting. Huwag mo nang kainin. Baka bumaba pa ang taste mo. Nandito ka na rin naman. Tikman mo na. Susunod, ating salubungin ang ating Mask Chef God. Kasi baka sabihin nilang hindi ako profesional. Tingnan ko nga. Sa isang hamak na sinangag, ano kayang kakaiba ang magagawa niya? Anong problema, Ting-ting? Sobra ba kapangit ng lasa?
Nababaliw ka na ba? Bakit ka umiiyak? Ang daming taong nakatingin oh. Chef God King. Napakagaling. Chef God King. Isang hamak na sinangag lang yan. Kailangan mo bang magkaganyan? Ano bang alam mo? Ikaw. Ang lasang to. Noong bata ako, sobrang taas ng lagnat ko. Halos ikamatay ko na. Wala akong ganang kumain. Yung nanay ko, binantayan niya ako buong gabi. Para lang sa akin. Lutuan ako ng ganitong kanin. Sabi niya, bawat butil ng kanin, dapat nababalot sa itlog. Iyon daw ang tinatawag na pag-aaruga. Hindi ba't sinabi mo na ang luto niya ay parang pagkain ng baboy? Tumahimik ka. Nasaan ang chef? Ang chef na nagluto nitong kanin. Sino siya? Para sa huradong ito, ayon sa mga patakaran, kailangang hintayin na matapos ang lahat ng pagmamarka. Ay anunsyo na. Wala akong pakialam sa anumang patakaran. Mayroong 100,000 rito. Palabasin ninyo siya. Gusto ko siyang maging guro. Gusto kong matuto. Itong sinangag na puno ng pagmamahal ng isang ina. Grabe. Nakatingin siya sa kanin ang inang ko. Umiiyak habang sumisigaw ng nanay. Ang weird ng mundo. Ang totoong palabas ay ngayon palang nagsisimula. Dahil ang ating VIP judge ay labis na naantig. Kaya naman, ngayon, salubungin natin ng isang masigabong palakpakan. Si Chef number 8. Sino kaya talaga ang nakagawa ng sinangag na tulad ng sa nanay ko noon, na may kaparehong-parehong lasa? Kailangan ko siyang mahanap. Sa Cooking God Competition. Mayroon na tayong kampiyon. Batiin natin si Chef number 8. Sa pagkapanalo ng korona sa ating kompetisyon ngayong taon, na may premyong 500,000. Kanina, mayroon tayong isang VIP judge, na napaiyak dahil naantig sa sinangag na ito. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating judge na si Ginang Liting, na umakyat sa entablado para ibahagi ang kanyang saloobin. Salamat host. Ang kanin na ito ay hindi lang basta isang mangkok ng kanin. Dahil dito ay may lasa ng tahanan, may lasa ng pagmamahal ng isang ina, na ipaalaala nito sa akin ang aking ina. Noong bata ako, pasaway ako. Palagi kong iniisip na bungangyera siya. Akala ko dati simple lang ang mga luto niya. Hanggang sa araw na ito, nang matikman ko ang kanin na ito, doon ko lang napagtanto na ang bawat butil pala nito ay nababalot ng pinakamalalim at pinakapayak na pagmamahal ng isang ina. Ngayong nakatayo ako rito, gusto kong sabihin sa aking ina, Mama, patawad po, at gusto ko ring sabihin sa lahat, lagi kayong umuwi sa inyong mga tahanan. Huwag ninyo akong tularan, na sa pagkain pa ng iba hinahanap, ang lasa ng luto ni Mama. Yung Oscar, may utang pa sa kanya na isang tropeo. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin ang mga ganyang salita. Kalma lang. Habang lalong gumagaling ang pag-arte ng isang aktor, pagdating ng pagtatapos, mas lalong nagiging kapanapanabik, nakakaantig ng damdamin. Isang deklarasyon ng pagmamahal ng isang ina, ang nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa ating kompetisyon. Ngayon, dama ang matinding emosyon. Salubungin natin ang pinakamalakas na palakpakan, ang ating misteryosong champion chef. Hindi ba't sinabi mo na itong putahe na ito ay puno ng pagmamahal ng isang ina? Kung ganoon mo kamahal ang iyong ina, bakit kahit ang sarili niyang luto, kinailangan mo pang takpan ang mga mata mo para lang makilala? Ma, tama na po. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako ang napapahiya. Ikaw ang nakakahiya. Bawat salitang binitawan mo kanina, narinig ng daan-daang tao rito sa baba. Liting, gaano man kagaling ang pag-arte mo sa entablado, ito ang egg fried rice. Hindi magsisinungaling para sa iyo.
Itigil ang kompetisyon. Ako ang purchasing manager ng Dingsheng Catering. Si Wang Jiangwo, ang sponsor ng kompetisyong ito. Bilang kinatawan ng Dingsheng Group, inanunsyo ko na ang score ng kalahok bilang 8 ay walang bisa. Manager Wang, nagpapatuloy pa ang kompetisyon. Manahimik ka. Ako ang sponsor. Kung hindi dahil sa pera ng Dingsheng, hindi mo man lang maitatayo ang entabladong ito. Tingnan ninyong lahat, ang egg fried rice ng babaeng ito. Bakit ito nakakapagpaiyak ng tao sa isang subo lang? Bakit perpektong score ang ibinigay ng lahat ng hurado? Dahil sa kaninya, nagdagdag siya ng illegal na chemical flavoring. Ito ay isang ipinagbabawal na sangkap. Kapag kinain, pinasisigla nito ang panlasa. At nakakaadik. Ano? Naglagay ng flavoring. Normal lang. Hindi lang iyon. Mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na ang babaeng ito ay lihim na kinausap ang mga hurado bago ang kompetisyon para bilhin ang boto nila. Ang kompetisyong ito, mula simula hanggang dulo ay isang malaking panloloko. Manloloko. Katitikim ko lang ng libreng patikim. Kailangan ko na bang pumunta sa ospital para magpa-stomach pump? Kailangang tumawag ng pulis. Paninirang puri iyan. Paninirang puri. Kung ganoon, maglakas loob ka bang? Ipasuri sa iba ang iyong mga pampalasa ngayon din. Na ang kanin mo ay nakakapagpaiyak ng tao. Ikaw mismo, naniniwala ka ba riyan? Kung may makita, arestuhin siya. Ito ang napala mo sa hindi pagbigay ng 1,000,000. Ang kahihinatnan ng passbook mo. Akala mo ba makakabangon ka na dahil lang nanalo ka sa kompetisyon? Isang salita ko lang, wawasakin ko ang reputasyon mo. Ang entabladong ito ay sa Dingsheng. Ang mikropono ay sa Dingsheng. Pati buhay mo ay sa Dingsheng. Ako ang Dingsheng. Ang siyang nasusunod dito. Sa inyong lahat, tatawag ako ng pulis ngayon din. Sa mga manonood na nakakain ng libreng patikim, pakiusap, itago ninyo ang ebidensya. Ang Dingsheng Group ay mananagot sa inyong kalusugan hanggang sa huli. Bitawan mo ako. Nagkakalat siya ng kasinungalingan. Malinis na malinis ang pagkain ng ninang ko. Umatras ka. Tumawag na ng pulis sa lugar na ito. Assistant yan. Dito sa Chef God Competition. Isama mo ang legal department. Dalhin mo ang selyo ng Dingsheng. 5 minuto. Wang Jiangwo, ginagamit mo ang pangalan ng kumpanya ko para magkalat ng kasinungalingan. Sa harap ko. Nasa tuktok ka na ng hagdan. Oras na para bumaba. Huwag kayong matakot. Pananagutan kayo ng Dingsheng Group. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Itong gumagamit ng kemikal na lason. Isang manloloko na nananakit ng tao. Hulihin ang masked chef. Hulihin. Yan. Assistant yan. Bakit po kayo naparito? Mga kagalang-galang na bisita. Manahimik po ang lahat. Ngayon, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo. Ang tagapagtatag ng Dingsheng Group. Ang chairman, Ginoong Guting. Dong, chairman. Wang Jiangwo. Sinabi mong chemical flavoring ito. Ito ay toyo mula sa Royal Dutch Handmade Brewery. Yung kinikita mo sa kickback, hindi kayang makabili kahit isang bote nito. Ito si Wang Jiangwo. Sa loob ng 3 taon niya sa Dingsheng, narito lahat ng talaan ng kanyang korupsyon at panunuhol. Kasama na ang pag-abuso niya sa kapangyarihan. Bawat kickback na kinuha niya, na may kabuuang 1,730,000 yuan. Matibay ang ebidensya. Ginamit mo ang pangalan ng Dingsheng para siraan ang mga tao ko. Ito ang utos. Sibakin. Tawagin ang pulis. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian niya at ng buong pamilya niya. Opo. Wang Jiangwo, suspect ka sa salang embezzlement at commercial libel. Sumama ka sa amin. Sinabi ko na. Ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ko iyon kinalimutan. Ang sinumang manakit sa akin ay kailangang magbayad. Wang Jiangwo, pangungulimbat sa pondo ng kumpanya, 1,730,000. Dapat ibalik ng buo ang bahay na ito. At lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo ay kukumpiskahin at isusubasta ayon sa batas. Hindi niyo pwedeng gawin to. Bahay ko ito. Ginang Liting. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Obstruction of justice yan.
Maaari ka naming arestuhin ayon sa batas. Diyos ko po. Paano na tayo mabubuhay nito? Hindi ba't asawa ng direktor ang manugang ko? Bakit ni-raid ang bahay natin? Manahimik ka. Hindi ba't dahil din yan? Sa magaling mong anak. Anong problema sa anak ko? Kung hindi dahil sa'yo. Papatol ba siya sa ganoong halaga? Kasalanan mo tong lahat, isa kang malas. Araw-araw gusto mong bumili ng bag. Gusto mong magpalit ng kotse. Dahil sa'yo ang pamilya natin. Tuluyan ang naubos ang yaman. Naka-empake na ba ang mga gamit nyo? Sa loob ng 10 minuto, kailangan nyo nang umalis dito. Aalis. Saan kami pupunta? Problema nyo na yan. Lugar ba to para sa tao? Mas malinis pa ang kulungan ng baboy dito. Mommy, ang baho dito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko ng kwarto ko. Wala na tayong bahay. Ito na ang bahay natin. Pumasok ka na. Ayoko, gusto ko kay Lola. Gusto ko yung luto ni Lola. Yung adobong baboy. Magkano to kada buwan? 800. 800 para sa ganitong lugar. Dati 800 pambili ko lang ng scarf. Ma, yang gintong pulsera sa kamay mo. Pwede bang isang lamuna natin? Kailangan nating kumain. Asa ka. Regalo to ng anak ko sa akin. Walang gagalaw nito. Yang pulseras na yan. Binili yan gamit ang 30,000 perang pangretiro ng nanay ko. Tapos itinatago nyo pa. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, dyan sa pulseras na nagkakahalaga ng 50,000. 30,000 riyan ay pera ng nanay ko. Ngayon tayo. Halos wala nang makain. Tapos nagpapanggap pa kayong parang donya dyan. Liting, makinig kang mabuti sa akin. Simula nang sumama ako sa inyo, wala akong naranasang ginhawa kahit isang araw. Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko. Tapos gusto mo pang agawin ang pulseras ko. Gutom ako. Gusto kong kumain. Siulan. Patawad. Patawad para saan? Hindi dapat ako naglihim sa'yo. Ako talaga. Ang chairman ng Dingsheng Group. Hay nako, Mr. Gu. Sa wakas, umamin din po kayo. Kung hindi pa po kayo umamin, ako na po ang nag-aalala para sa inyo eh. Siulan, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. May anoreksa kasi ako. Wala akong ganang kumain ng kahit ano. Tanging ang mga luto mo lang ang makakapagligtas sa buhay ko. Kung sinabi ko lang kaagad kung sino ako, siguradong ituturing mo akong parang santo. Paano ka pa magiging sinsero sa pagluluto para sa akin? Kung galit ka talaga, paluin mo na lang ako ng shansi. Huwag mo lang akong paalisin. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ko na matikman pa ang mga luto mo. Ninang, pakinggan niyo po. Pang textbook to. Mga salita ng pasweet. Hindi siya takot na hindi makakain. Ang takot niya po ay ang hindi na kayo makita. Para lang po maligawan kayo. Binili niya ang buong palengke. Pati Vice President ginawa niyang utusan. Ang sinseridad na iyan. Mas mahalaga pa kaysa sa bilyon-bilyon niyang yaman. Isa lang ang itatanong ko sa iyo. Yung taong para lang makahingi ng isang subong pagkain, na kayang makipag-agawan ng teritoryo sa mga asong kalye. Yung retiradong matanda. Totoo ba yon? Totoo. Sa sobrang gutom na nalabo na ang mga mata ko. Totoo yon. Nung nakita ko ang luto mo, para akong nakakita ng kaligtasan. Totoo rin yon. Siulan. Hindi totoo ang tungkol sa pera. Hindi totoo ang pagkatao ko. Pero ang pagnanais na manatili sa tabi mo, itong puso ko, ay totoo. Hindi ko na kaya. Nangingilo na yata ang mga ngipin ko. O sige, mauna na ako. Kayo nang bahala mag-usap dyan. O, todo na ang tulong ko sa inyo ah. Nasa sa inyo na ang diskarte. Siulan. Ikaw, galit ka pa ba sa akin?
Anong tinutunganga mo dyan? Yung mga mesa para bukas hindi pa napupunasan. Ha? CJ? Pupunasan ko na agad. Pangako, mas makintab pa to sa sahig. Ayoko ng biskwit. Gusto ko ng adobong luto ni Lola. Tumahimik ka. Sige, umiyak ka pa at itatapon kita palabas. Masama kang ina. Gusto ko si Lola. Liting. Iyak ng iyak. Pagdating ko pa lang, puro iyak na niya ang naririnig ko. Hindi mo man lang ba siya patahanin? At paanong hindi ko pinatahan yang anak mo? Ang gusto lang ng anak mo si Lindsay Ulan. Kung magaling ka, puntahan mo ang nanay ko at luhuran mo siya. Pabalikin mo siya dito. Ha? Pabalikin mo. Hindi ba't ikaw ang nagpalaya sa kanya noon? Ngayon, alam mo na kung gaano siya kahalaga. Huli na ang lahat. Wang Jiangwo, anong ibig mong sabihin? Kaya ka lang nakapagpiyansa, para umuwi rito at awayin ako. Kung hindi dahil sa katangahan mo, nagalitin yung matandang yun. Aabot ba tayo sa ganito? Ako pa ang tanga. Noon, sino ba nang nanuro sa kanya at tinawag siyang pulubi? Sino nang nagsabi na kapag naging manager ako, ang tindahan ng nanay mo, ay kontrolado ko na? Liting, ikaw ang nagdala ng gulo. Noong ninakaw mo yung 1,700,000, bakit hindi mo sinabing nagdadala ako ng gulo? Nung ginamit mo yung pera para ibili ako ng mga bag, bakit hindi mo sinabing nagdadala ako ng gulo, ha? Ngayong na-raid na ang bahay natin, sa akin mo lahat isinisisi. Yung perang yun, sana ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Ikaw, ang nagpumilit na gumawa ng gulo sa nanay mo. Nagpumilit kang sumali sa cooking contest, para lang ipahiya ang sarili mo. Sinira mo ang huli nating pag-asa. Sinara mo lahat ng daan. Uwi na ako. Pakinggan mo. Kahit ang bata alam kung sino ang mabuti sa kanya. Nitong mga araw na nasa bahay ka, pinagluto mo ba siya kahit isang beses lang ng mainit na pagkain? Ang bahay natin parang babuyan. Bukod sa pagtingin sa salamin, ano pa bang alam mong gawin? Hindi ako marunong magluto. Hindi ako ipinanganak para maging alila. Dati, nandyan si Mama. Tapos akala ko maaasahan kita. Pero ano ang nangyari? Ulitin mo nga ang sinabi mo. CJ, kung matapang ka, sige. Sinira mo ang buong buhay ko. Akala ko pa naman magiging asawa ako ng isang direktor. Pero heto ang kinahinatnan ko. Akala mo naman kung sino kang malinis. Para sa pera. Sinulsulan mo ang sarili mong anak, para lokohin ang sarili niyang lola. Mas marumi ka pa sa akin. Liting. Sinasabi ko sa'yo. Kahit masira na ako, hindi rin kita patatahimikin. Wang Jiangwo. Tandaan mo yan. Ang anak ko, bakit siya nakatira sa ganitong klaseng babuyan? Wang Jiangwo, tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang multo. Mama, anong ginagawa niyo rito? Kung hindi pa ako dumating, baka mapahamak pa ang anak ko dahil sa salot na yon. At mamatay pa. Nasaan siya? Nasaan yung gastador na si Liting? Lumabas para bumili ng pagkain. Bumili ng pagkain. Bumibili pa siya ng pagkain. Magwaldas lang ang alam niya. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi dapat pinakasalan ang babaeng yan. O tingnan mo ngayon kung anong nangyari. Nawalan ka ng trabaho. Lahat yan dahil sa kanya. Sinasagot mo na ako na nanay mo. Kulang pa nga yung sermon ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana nawawalan ng makakain. Giant Go, makinig ka sa payo ni nanay. Hiwalayan mo na siya. Ngayon din. Ang babaeng yan ay parang balon na walang ilalim. Kung hindi ka pa aalis sa kanya, masisira ang buong buhay mo. Ma, tama na po. At bakit hindi ako pwedeng magsalita? Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Tingnan mo si Lele. Pumapayat na sa kaiisip sa kanya. Tingnan mo na ang itsura niya. Lel, sabihin mo kay Lola, gusto mo bang magkaroon ng bagong mommy? Opo. Ayaw ko po kay mommy. Ang sama-sama niya kay Lola. Hindi niya ako ipinagluluto. Gusto ko ng bagong mommy. Sige, hiwalayan mo na. Sang-ayon ako.
Hiwalayan mo na ngayon din. Tama. Agad-agad. Wala ka ng lahat ngayon. Siguradong tatakbuhan ka niyan agad. Mas mabuti pang unahan mo na siyang iwan. Maghanap ka ng tutulong sa iyong makabangon muli. Yung talagang makakatulong. May bago na akong mommy. Palit mommy, palit mommy. Dahil sa kanya, pati sarili kong anak ayaw na sa akin model. Para sa inyo. Ako pala yung basurang itinapon lang. Mabuti nang maghiwalay. Kapag naghiwalay tayo saka lang tayo suswertehin. Bukas na bukas pumunta na tayo sa munisipyo. Mga pamilya, nakita nyo ba? Ang benta ng lanting gayon. Bumasag na naman ng record. Lanting gusto kong kumain ng luto ng ninang ko. Yung mga reservation ngayon hanggang next year na ang pila. Kita nyo, tunay na pag-ibig. Ang ating bilyonaryong Chairman Gyu, buong pusong nag-alay para sa ninang ko. Naging tagapunas niya ng pawis. Itong kaswitan na ito, ako na ang unang kikiligin para sa kanila. Ma! Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Ako mismo. Ang nagtulak palayo sa kaisa-isa kong ina. Ako mismo. Ang sumira sa pamilya ko. Lan Xianghao Restaurant. Lan Weihai bilang Wang Jiangwo ayaw na niya sa akin. Ayaw na sa akin ni Wang Jiangwo Lan Weihai Restaurant. Ayaw na sa akin ni Wang Jiangwo. Kahit si Lele ayaw na rin sa akin. Karma. Lahat ng ito ay karma ko. Lesiu, pinirmahan na. Ano? Ang divorce papers. Wala na ang bahay. Wala na ang kotse. Pinirmahan na. Naubos ang lahat ng ipon. Hindi ka rin giginhawa kung sasama ka sa akin. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo habang maaga. Wang Jiangwo, tao ka ba kung magsalita? Iniwan ko ang trabaho ko para sa'yo. Dahil sa'yo, kinalaban ko ang nanay ko. Tapos ngayon, sa isang salita mo lang natapos na. Tapos na agad. Ginawa mo to para sa sarili mo. Ang hinahabol mo lang naman, ay ang pagiging asawa ng direktor. Ngayong nakakulong na ang direktor. Tapos na rin ang pagiging ginang mo. Tama si Jiangwo. Li Ting, umalis ka na habang maaga pa. Simpleng pamilya lang kami. Hindi ka namin kayang alagaan. Zhao Qihua, huwag ka nang gatong pa dito. Noong nagnakaw ang anak mo, bakit hindi mo siya pinalayas? Naging masama ang anak ko dahil sa'yo. Kung hindi ka aalis, kaming tatlo sa pamilya, paano kami magsisimulang muli? Pamilya ng tatlo. Ako ang nanganak kay Lele. Ano naman kung ikaw ang nanganak? Tingnan mo ang bata. Sa ilang araw na kasama ka. Ang payat-payat na niya. Kahit mainit na kanin, hindi ka makapagluto. Leo, sumama ka na kay mama. Simula ngayon, aalagaan ka na ni mama. Mag-aaral si mama na magluto para sa'yo. Ayoko sa'yo. Leo, nagmamakaawa si mama sa'yo. Hindi mo nga mahal ang sarili mong nanay. Kaya hindi mo rin ako mamahalin. Anong sinabi mo? Si Lola, ang pinakamabait sakin. Pero ikaw, pinalayas mo. Si Lola, ninakaw mo ang pera ni Lola. Masama ka. Ayokong sumama sa masamang tao. Narinig mo, kahit bata malinaw sa kanya, kung anong klase kang tao. Pipirma ka o hindi. Kung hindi ka pipirma, ako ang pipirma para sa'yo. Umalis ka ng walang dala. Kung saan ka nang galing, doon ka bumalik. Lily, patawarin mo si mama. Buti naman at umalis na. Sa wakas umalis na rin ang malas. Ma! Noon, pinalayas ko siya. Boss. Parang awan niyo na po. Pwede po bang makahingi ng isang mangkok ng kanin? Kahit kanin lang po. Hay! Nag-away ba kayo sa inyo? O, sige, upo ka. Ang lamig-lamig pa naman ng panahon. Kumain ka ng mainit. Sige na, Ineng, kumain ka na. Libre ko na yan. Ting-ting.
Kain na. Anong problema? Hindi ba masarap? Iyang itsura mong kumakain habang umiiyak. May naalala tuloy ako. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Ganito ring kalamig ang panahon. May isang ale. Medyo mas matanda pa sa nanay mo. Hating gabi rin siyang pumunta rito. Pinalayas ng sarili niyang anak na babae. Yung ale, hindi mukhang ordinaryong tao. May tindig siya. Hindi siya nanghingi ng pagkain. Nagtanong siya kung pwede niyang gamitin ang kawali ko para makapagluto siya. Ang niluto niya ay ganito ring sinangag na may itlog. Pagkatapos niyang kumain, pinunasan niya ang kalan hanggang sa luminis, tapos may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya? Sabi niya, sa edad na 50 para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Pagkasabi noon umalis na siya, at yung tindig niya, diretso na diretso. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan habang buhay. Hay, anong nangyari sa'yo, Hija? Ako po, Nay. Nalaman ko lang kung ano ang lamig noong pinalayas ako. Nalaman ko lang kung ano ang gutom noong kumain ako ng bigay ng iba. Nay, mali po ako. Karma. Karma ko po lahat ng ito. Ngayon naintindihan ko na kung gaano ka noong gabing iyon. Ginaw na ginaw at nawalan ng pag-asa. Hay nako. Hija, malamig sa sahig. Tumayo ka na. Sa buhay na ito, sino ba ang hindi pa naliligaw ng landas? Manong, kayo po. Maaari niyo po ba akong turuang magsangag? Turuan ka. Isang maselang dalaga na tulad mo. Bakit mo gustong matutunan ito? Madumi at nakakapagod ang trabahong ito. Buong araw kang mababalot sa usok at mantika. Kaya ng nanay ko. Kaya ko rin. Ang nanay mo ay ang nanay mo. At ikaw ay ikaw. Hindi ako yung dating ako. Mula ngayon gusto kong mamuhay ng tama. Hindi po ako magpapaturo ng libre. Ako na po ang magiging katulong ninyo. Kahit maghugas ng plato o maghiwa ng gulay, kahit ano po. Isa lang po ang hinihiling ko. Ang kakayahang buhayin ang sarili ko. CJ, bukas ng gabi alas 10. Dalhin mo lang ang sarili mo. Salamat po. Dapat may lakas ang pulso mo. Kailangang mainit ang kawali, at dapat buhaghag ang kanin. Sinangag bato o pandikit. Pasensya na po. Ulitin ko po. Hindi masakit. Masakit. Kung masakit, bakit hindi ka sumisigaw? Noong gabing pinalayas ko si nanay, mas matindi pa rito ang sakit na naramdaman niya. Pero hindi man lang siya sumigaw. Nay, hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Hinihiling ko lang na sa pamamagitan ng amoy mantikang ito, ay mahugasan ang kayabangan ko. Noong araw. Ek, isang order ng sinangag na may itlog. Dagdagan po ng sibuyas. Sige po. Magkano po? 10 piso. Nay, ginamit mo ang isang mangkok ng kanin para wasakin ang buhay mo. Ako, gusto ko ring gamitin ang isang mangkok ng kanin para mabawi ang dangal ko bilang tao. Ngayon, buong araw tayong naging abala sa tindahan. Lumabas muna tayo't maglakad-lakad para matunawan. Halos hindi ka nga kumain eh. Kumain ako ng 3 mangkok. 2.5 lang. Yung huling kalahati, palihim mong ipinakain sa aso. Kunwari di ko nakita. Yung aso. Ha ha ha. Yung tingin niya sa kin. Kawawa naman. Grabe tong sinangag. May lasa ng lanting. 10 piso isa. Mas mura kaysa sa lanting. Ang galing talagang magluto ni ate. Bakit? Sabi nila. May lasa daw ng lanting. Nagkataon naman. Tara, tingnan natin.
Ma, gusto mo bang umupot kumain ng isa? Siulan, kain ka pa. Hindi na. Yung apoy sa kawali. Kabisado na niya. Manggu, uwi na tayo. Hello. Egg fried rice. 10 piso.